Sa ilalim ng malakas na ulan, pumunta si Michuxia para ihatid ang kanyang nobyo, si Tang Jingxing. Nangako siya na babalik para magpakasal sa kanya kapag naipon na ang kumpanya niya. Gayunpaman, mula sa pagiging hinahanga ang bride, biglang naging isang kaawa-awang balo si Chuxia. Sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang pakawalan si Tang Jingxing. Tang Jingxing, dapat ba kitang kamuhian o patuloy na mahalin? Humarap si Chuxia at bigla niyang nakita si Tang Jingxing na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng maraming pangungulila. Lumapit si Tang Jingxing at mariing hinalikan ang mga labi ni Chuxia. Ang pagmamahal sa kanyang puso ay biglang umapaw na parang baha. Sa sandaling ito, ang mga patak ng ulan ay bumabagsak at nahalo sa naghalikang mga labi ng dalawa. Nang magising si Chuxia na umiiyak, wala na si Tang Jingxing sa tabi niya. Pinayuhan siya ni Mu Huaijin, ang CC ng Huayuan Group, na harapin ang katotohanan. Ngunit ang lasa ng halik ni Tang Jingxing ay nasa labi pa rin ni Chuxia. Pagkatapos ng kalahating taon ng paglalakbay, hindi pa rin gumaling ang sugat sa puso ni Chuxia. Napagod si Chuxia at humiga sa sofa, ngunit hindi niya inaasahang napahiga siya sa binti ng isang lalaking kamukha ni Tang Jingxing. Inakala niya na naghahalusinate siya, kaya mabilis siyang nag-research online. Nang mabasa niya ang mga salitang schizophrenia, naisip ni Chuxia na lumala ang kanyang sakit, kaya naman naramdaman niya na totoo si Tang Jingxing. Ayaw niyang harapin ang hallucination, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tumalon sa yakap niya. Tang Jingxing, bagamat mahal na mahal kita, kailangan kong tanggapin ang paglisan mo. Biglang nakita ng stepmother ni Chuxia na si Lunyanqi na bumalik ang kapatid niya. Nagulat si Chuxia dahil nakita rin siya ng iba. Ipinakilala ni Nyanqi na ito ang kanyang kapatid na si Lunyanbai. Ayon sa relasyon, dapat tawagin siyang tiyuhin ni Chuxia. Nalilito pa rin si Chuxia dahil ang bago niyang tiyuhin ay kamukhang-kamukha ni Tang Jingxing. Sa kanyang kwarto, nagduda si Chuxia na baka namimiss lang niya si Tang Jingxing kaya nakikita niya siyang parang siya. Ngunit ang mukha ni Lunyanbai ay talagang kamukha ng lalaking mahal niya. Nang mapanood niya ang eksena sa pelikula kung saan nawala ng memorya ang bidang lalaki, gusto ni Chuxia na subukan si Lunyanbai. Naalala niya na si Tang Jingxing ay nagsusuot lang ng briefs na may cartoon character na Xing-chan. Pero si Lunyanbai ay mayroon lang mga briefs na nagliliwanag sa dilim. Hindi sumuko si Chuxia, sinadya niyang isuot ang belo at tumakbo papunta sa kanya. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa kanyang mga bisig, naramdaman ang parehong yakap ni Tang Jingxing. Ngunit sinabi ni Lunyanbai na baliw siya dahil nagko-cosplay siya sa ilalim ng mainit na araw. Humingi ng paumanhin si Chuxia at nag-alok ng isang basong gatas na mainit dahil allergic si Tang Jingxing dito, kaya nakita niya siyang nakasimangot. Mabilis niyang niyakap ang kanyang minamahal. Itinulak siya ni Nyanbai at sinabing sa susunod, organic milk ang bibilhin niya. Sa huli, nakahanap si Chuxia ng isang buhok na naiwan sa lumang damit ni Tang Jingxing para ipad-na-test. Lihim siyang kumuha ng buhok sa ulo ni Nyanbai, ngunit nahuli siya. Nagpanggap siyang mabait na pamangkin at sinabing gusto niyang mag-massage para humingi ng paumanhin. Tinanggap ni Nyanbai ang kabaitan ng kanyang pamangkin. Ngunit hindi pinakawala ni Chuxia ang kanyang mga bisig. Nag-agawan sila at hindi sinasadyang matumba ang tray ng essential oil. Bilang resulta, ang buhok ni Nyanbai ay nagulo. Pumasok si Chuxia sa kwarto niya at gustong tulungan si Nyanbai na patuyuin ang buhok niya. Natapakan niya ang kable at nahulog siya sa direksyon niya. Nahulog ang pantalon ni Nyanbai kasama ang kamay ni Chuxia. Tamang-tama na pumasok si Nyanqi para hanapin ang kapatid niya at nasaksihan ang nakakahiya na eksena. Sa bar, matagumpay na nilapitan ni Nyanbai ang kalihim ng bayaw niya para nakawin ang cellphone nito. Ang totoo, ang layunin ng magkapatid ay maghiganti sa pamilya Lu ni Chuxia. Nagpakasal si Lunyanqi sa tatay ni Chuxia na si Hua Ruocheng para makipagsabuatan sa kapatid niya at sirain ang negosyo ng pamilya Hua. Pinakita ni Nyanbai ang text message sa telepono ng kalihim at nalaman niya na itinago ng kanyang bayaw ang bid document para sa diamond exploitation sa opisina. Ninakaw ni Nyanqi ang susi at ibinigay ito sa kanyang kapatid. Kailangan lang nilang malaman ang starting bid ng Diamond Project para sigurado na silang mananalo. Ang ari-arian ng pamilya Hua ay mapupunta sa pamilya Lu. Biglang binuksan ni Chuxia ang ilaw na ikinagulat ni Nyanqi at Nyanbai. Sinabi niya na nagugutom siya, kaya bumaba siya para kumuha ng tinapay. Nakita ni Nyanbai ang susi sa mesa, kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Chuxia at inilapit siya sa mesa. Hiniling niya sa kanyang kapatid na umalis muna para makausap niya si Chuxia. Nalaman niya na si Chuxia pala ang baliw na humalik sa kanya sa sementeryo. Nagulat si Chuxia nang malaman niya na hindi pala si Jingxing ang humalik sa kanya noong araw na iyon. Inakala niya na hinalikan niya si Nyanbai ng sapilitan. Sinabi ni Nyanbai na napakapangit niyang humalik at kung hindi dahil sa kanya, tuturuan niya si Chuxia. Nagtagumpay si Nyanbai na mapahiya si Chuxia at tumakbo ito pabalik sa kanyang kwarto. Dahil dito, nagawa niyang kunin ang susi ng ligtas. Sa kaarawan ni Chuxia, nagdao si Huaijin ng isang maliit na party para sa kanya. Naalala niya na 18 taon na ang nakakaraan, nakita niya si Chuxia. Bagaman nasa pamilya Hua na si Chuxia, pakiramdam pa rin niya ay malayo siya sa pamilya. Nagpasalamat siya kay Huaijin sa pagsama nito sa kanya sa loob ng ilang taon. Pag-uwi, tinanong siya ni Nyanbai kung bakit gabi na siya umuwi. Sa tingin niya ay hindi naman matanda si Nyanbai, ngunit parang nagbibigay na ito ng leksyon sa kanya. Sinabi niya na kaarawan niya, kaya lumabas siya para kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. Naisip ni Nyanbai na kailangan niyang makuha ang bidding contract, kaya inalok niya ang kanyang pamangkin na tikman ang isang bihirang wine. Napagtanto ni Chuxia na naloko siya dahil ang lasa ng wine ay katulad lang ng nabibili sa convenience store. Alam ni Nyanbai na
hindi madaling lasingin si Chuxia, kaya inalok niya ito ng 2 pang bote ng wine. Sa ilalim ng impluensya ng alak, tinitigan ni Chuxia ang mukha na kamukha ng taong mahal niya. Huwag kang mag-alala, Jinxing, miss na kita. Itinulak ni Nyan Bai si Chuxia papalayo at aksidenteng nahulog ang kwintas sa kamay nito. Mabilis na pinulot ni Chuxia ang kwintas at iningatan ito sa kanyang palad. Nalaman niya na regalo pala ito ni Jinxing sa kanya. Pinakustomize niya ang kwintas na may disenyong key honey note para ipakita sa buong mundo ang kanilang pagmamahalan. Sweet inside the honey is Chuxia, and inside the sugar is Jinxing. Ang honey at sugar ay sumisimbolo sa matamis na pag-ibig. Jinxing, bakit mo tinago sa akin ang maraming bagay? Pero, mapagpatawad ako at naalala ko pa rin ang magagandang bagay tungkol sa iyo. Mahal ko ang iyong lalamunan at naaalala ko ang iyong mainit na yakap, iyong abs at dibdib. Nang hiyawan ni Nyan Bai si Chuxia, kung gumalaw ka pa, hahayaan kitang tingnan ang gusto mo. Kusang loob na niyakap ni Chuxia ang liig ni Nyan Bai. Ngunit habang unti-unting lumalapit si Nyan Bai, bumagsak si Chuxia sa kanyang balikat. Matapos ihatid si Chuxia sa kanyang silid, pumasok si Nyan Bai para kunan ng litrato ang bidding document. Inakala niya na ligtas na siyang makakaalis, ngunit nakita siya ni Chuxia sa harapan niya. Hiniling ni Chuxia na makita ang itinatago niya sa likod, na ikinagulat ni Nyan Bai. Ito si Jinxing. Chuxia, nakalimutan mo na ba ako? Jinxing, bakit mo ako iniwan? Hindi pinansin ni Chuxia ang lahat at niyakap niya si Jinxing. Dahil sa matinding pagkamis niya dito, umiyak siya ng husto. Chuxia, patawad, hindi ako dapat umalis. Gusto ni Chuxia na maramdaman ang katotohanan, kaya bigla niyang hinalikan ang taong mahal niya. Nanginginig siya habang nagmamakaawa na huwag siyang itulak nito. Sandaling natigilan si Nyan Bai at pagkatapos ay binago ang kanyang papel. Buong lakas niyang hinalikan si Chuxia. Itinulak niya ito sa pinto at hindi niya binitawan ang mga labi nito. Pagkatapos, tinulak niya si Chuxia sa kama at sinaklawan ang katawan nito. Nasiyahan sila sa pisikal na kaligayahan na nagpapagaan sa puso na puno ng pagkamis. Tinanggal ni Nyan Bai ang kanyang shirt. Naglabas siya ng kanyang ebis na ikinatuwa ni Chuxia. Nagpatuloy siya sa paglipat ng kanyang mga labi sa buong katawan nito. Chuxia, kung gagawin mo pa yan, hindi ako sigurado kung anong gagawin ko. Basta't nandoon siya, bawal siyang uminom ng alak. Nangako si Chuxia na susundin niya ito. Tinanong niya rin kung may ginawa pa siyang masama kagabi. Ibinaba ni Nyan Bai ang kanyang kwelyo para ipakita ang mga marka mula sa nakaraang gabi. Biglang naalaala ni Chuxia na ganoon din ang ginawa ni Jinxing. Pinarusahan ni Nyan Bai ang kanyang pamangkin na maghugas ng 8 bilang kabayaran sa kanyang kawalan ng kontrol sa pag-inom. Paglabas, nakatanggap si Chuxia ng tawag mula sa ospital. Sinabi nila na ipinadala na nila ang resulta ng genetic test sa kanyang email. Naalala ni Chuxia na 6 na buwan na ang nakakaraan, masaya siyang naghihintay kay Jinxing na sunduin siya. Ngunit nang inakala niya na mayroon na siya ng lahat, biglang kinuha ng tadhana ang lahat. Sinabi ng pulisya na nasangkot si Jinxing sa isang pamamaril at binaril siya hanggang kamatayan kinaumagahan. Kinumpirma ng resulta ng pagsusuri na hindi si Jinxing si Nyan Bai. Pumunta siya sa isang barbecue shop para uminom. Umorder si Chuxia ng paboritong karne ni Jinxing. Sinabi ng may-ari na balikan na lang ito dahil nabili na ng customer sa tabi niya ang lahat. Lumapit si Chuxia at yumuko para tikman ang barbecue. Bahagyang tumama ang mga labi ni Nyan Bai sa labi ni Chuxia. Nagulat si Nyan Bai at hindi siya makapagsalita. Ang aroma ng inihaw na karne na hinaluan ng tamis ng kanyang mga labi ay nagpaalab sa kanya at hindi niya ito magawang bitawan. Sa daan pa uwi, sinubukan ng 2 lalaki na gawin ang masama kay Chuxia. Dumating si Nyan Bai sa tamang oras at sinuot niya kay Chuxia ang kanyang earphones. Habang nalulugmok siya sa classical music, mag-isa niyang tinuruan ng leksyon ang 2 lalaki. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang kapatid, tinitigan ni Nyan Ki ang lalamunan ni Nyan Bai. Naalala niya na dati siyang naliligo sa kanya, ngunit ngayon ay mature na si Nyan Bai. Kinuha ni Nyan Ki ang baso para sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya mapigilan na hawakan ang marka ng labi sa baso. Nang sumunod na araw, nagpa siya si Chuxia na tapusin ang kanyang malungkot na bakasyon at ipagpatuloy ang hindi natapos na karera ni Jinxing. Ang pagdating ni Nyan Bai ay nagpaunawa sa kanya na hindi pa niya kayang harapin ang pagkawala ng kanyang minamahal. Jinxing, paalam. Hayaan mo akong itago ang alaala mo sa aking puso. Hayaan mo akong yakapin ang katawan na kamukha mo para tulungan akong magpatuloy sa aking buhay. Naguguluhan si Nyan Bai at tinanggal ang kamay ni Chuxia mula sa kanyang baywang. Nagpanggap si Chuxia na alam niyang nakatira si Nyan Bai sa ibang bansa, kaya naghelo siya sa western style. Ang ama ni Chuxia ay natalo sa diamond exploration bidding. Hindi siya nasiyahan dahil natalo ang Hua Group sa isang maliit na kumpanya mula sa Amerika na may 0.5% lamang na pagkakaiba sa presyo. Nakita ni Nyan Ki ang testament sa mesa at palihim siyang pumunta sa kanyang kapatid. Naalala niya na dati, iniiwan ng kanyang matandang asawa ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang panganay na anak na si Hua Ruyi. Ngunit ngayon na nahanap na si Chuxia, tiyak na hahatiin ang ari-arian. Gusto ni Nyan Bai na pasukin ang Wanmao Jewelry Company na nakapangalan kay Chuxia upang imbestigahan ang kanyang mga ari-arian. Ngunit sa Wanmao, nais ni Chuxia na i-develop ang key honey knot product sample ni Jinxing. Pumunta si Nyan Ki bilang kinatawan ng Hua Group para suriin ang sitwasyon
ng subsidiary company. Ngunit iyon ay para lang ilihis ang atensyon. Para matulungan si Nian Bai na makapasok sa opisina ni Chuxia, nakita niya ang larawan sa desk na kamukha niya. Mabilis siyang umakyat sa hagdan para buksan ang safe, ngunit kailangan niya ang fingerprint ni Chuxia. Narinig niya ang boses nito kaya umupo siya. Nagulat si Chuxia nang makita niya si Jinxing na nakatalikod at nakatingin sa kanya. Pinaalalahanan niya ang sarili na hindi si Jinxing ang nasa harapan niya. Nagdahilan si Nian Bai na sumama lang siya sa kanyang kapatid, ngunit naku-curious siyang malaman kung gaano siya kamukha ni Jinxing. Chuxia, ayokong maging kapalit ng kahit sino. Kung titingnan mo ako ng ganyan, magiging awkward ako. Nang marinig niya ang pagtanggi ni Chuxia, tinanong ni Nian Bai kung bakit siya hinalikan nito at kung bakit niya pinasok ang kanyang silid para tingnan siya habang naliligo. Chuxia, bakit ka namumula? Dahil ba natumbok ko ang laman ng isip mo? Sinabi ni Chuxia na hindi siya si Jinxing at hindi niya magagawang gamitin ang sinuman bilang kapalit nito. Nakuha ni Nian Bai ang gusto niya at umalis siya na mayabang. Nalaman na noong itinulak niya si Chuxia sa mesa, nakuha niya ang kanyang fingerprint. Sa hating gabi, bumalik si Nian Bai sa opisina at matagumpay na nakuha ni Chuxia ang testament. Hindi niya inasahan na iiwan ni Huaru Uyu ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang dalawang anak at wala siyang iniiwan para sa kanyang batang asawa. Hiniling ni Nian Qi sa kanyang kapatid na lumipat sa bagong bahay para makipaglaban siya sa kanyang matandang asawa. Nagplano siyang saktan si Huaru Uyu, ngunit dumating ang butler sa tamang oras at dinala siya sa emergency room. Tumingin si Chuxia na nagmamadali na dalawin ang kanyang ama. Nagkunwari si Nian Qi na malungkot at sinisisi ang sarili. Sinabi ni Chuxia sa kanyang stepmother na umuwi na para magpahinga at siya na ang magbabantay sa kanyang ama. Sa loob ng kalahating taon, hinarap ni Chuxia ang maraming paghihirap. Nawala si Jinxing, nagkaroon ng problema ang jewelry company at nasa ospital ang kanyang ama. Samantala, bumalik si Nian Qi sa bagong apartment ni Nian Bai para magluto ng hapunan para sa kanyang kapatid. Ibinigay niya ang magandang balita na ang ari-arian ng pamilya Hua ay malapit nang mapasa kanila. Ang sakit sa puso ni Huaru Uyu ay bumalik at hindi siya magtatagal. Pumunta siya sa ospital at nakita niya si Chuxia na nakatulog sa upuan. Dahan-dahang sinuot ni Nian Bai ang kanyang jacket kay Chuxia. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at hinaplos ang mga buhok na nakaharang sa mukha nito. Narinig niya ang katulong ni Chuxia na si Peipei na nag-ulat at doon niya nalaman na nag-aalaga siya sa kanyang ama at nagtatrabaho sa parehong oras. Sinabi ni Peipei na bumababa ang benta ng tea honey note na alahas, kaya gustong magdisenyo ng bagong sikat na modelo ni Chairman Hua. Naniniwala si Nian Bai na si Chuxia ay anak ni Huaru Uyu, ngunit wala siyang kinalaman sa masasamang ginawa nito. Chuxia, ayoko nang lokohin ang sarili ko. Hayaan mo akong protektahan ka mula ngayon. Nagising si Chuxia at nakatanggap ng text message mula kay Nian Bai. Pumunta siya sa meeting point at pinanood siyang lumapit sa kanya. Inakala niya na ipapagawa sa kanya ni Nian Bai ang misyon na protektahan ang Dandelion. Nagkunwari si Nian Bai na may ahas para patunayan na hindi kayang protektahan ni Chuxia ang anumang bagay. Tiningnan ni Nian Bai ang kanyang jacket na may kakaibang mansa at naisip niya na laway iyon ng anak ni Chairman Hua. Binitawan niya ang kanyang payong. Lumapit siya at kinuha ang payong sa kamay ni Chuxia. Inakala niya na binabago ni Nian Bai ang kanyang estilo sa pag-cosplay sa isang klasikong paraan. Sinubukan ni Nian Bai na gumawa ng isang eksena kung saan lilipad ang mga dandelion sa hangin sa ilalim ng ulan, ngunit hindi niya ito magawa. Sa isang hihip lang, napalipad ni Chuxia ang lahat. Sabi niya mahina siya at ayaw niya itong aminin. Nian Bai, gusto mo ba akong aliwin? Narinig ni Nian Bai na kapag hihipan mo ang dandelion, ang iyong mga alalahanin ay lilipad kasama ng hangin. Gusto niyang subukan ito, kaya ginamit niya si Chuxia bilang isang ginyapi. Napabuntong hininga siya dahil inaliw siya ni Nian Bai, ngunit ginawa rin siyang magalit. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ang tapat na intensyon ni Nian Bai. Dati ay nalulungkot siya, ngunit dahil sa kanya, na-revive ang kanyang dugo. Mabilis na tumakbo si Nian Bai para protektahan ang kanyang pamangkin gamit ang payo. Sa wakas, nagising na si In Tihua. Si Chuxia ay bumalik sa Wanmao upang tumutok sa negosyo. Narinig niya na ang bagong disenyo ng bracelet ay mabilis na nabibenta, kaya nahulaan niya na ito ay dahil sa sikat na tao na si Luis na nag-like sa advertising post na isip niya na kung pumayag siyang maging tagapagsalita para sa Marry Me Again. Tiyak na makakatulong ito sa kumpanya na magkaroon ng kahanga-hangang pagbabago. Narinig ni Bebe na hindi pa nakikipag-ugnayan si Luis sa anumang komersyal na pakikipagtulungan at dahil ito ang huling pagkakataon para sa Marry Me Again, determinadong kumbinsihin siya ni Chuxia. Nag-text siya kay Luis para makipagkita, ngunit hindi niya inaasahan na si Luis pala si Nian Bai. Ayaw niyang agad na pumayag dahil baka bumaba ang halaga niya. Gumawa siya ng peking account para magkomento na nag-reveal na si Luis ay nakatira sa Tayanhuang Residential Complex. Totoong kinabukasan, nalinlang ni Nian Bai si Chuxia para pumunta sa gate ng residential complex. Nakita niya si Nian Bai na parang isang life raft, kaya humingi siya ng tulong para papasukin siya. Aba, Chuxia, ganoon ba ako kalapit sa'yo? Bakit kita tutulungan? Inakala ni Chuxia na kahit hindi sila magkadugo, parang kalahating kamag-anak pa rin sila. Hindi pa naririnig ni Nian Bai na may apo siyang tumatawag sa kanya sa buong pangalan. Nagpapakumbaba si Chuxia at tumawag muli ng titito. Dahil sa respeto niya sa kanyang posisyon bilang nakatatanda, umayag si Nian Bai na tulungan ang kanyang pamangkin. Nang makapasok
na siya sa residential complex, nag-alok si Chuxia na humiram ng isang silid-tulugan sa kanyang bahay para pansamantalang manirahan bago niya mahanap si Lois. Tumanggi si Nian Bai dahil ayaw niyang makialam ang iba sa kanyang buhay. Tinawag ni Chuxia si Nian Bai na ituring siya bilang isang artificial intelligence na aparato. Kapag tinawag siya ni Nian Bai, agad siyang darating at kapag hindi, magiging invisible siya na parang hangin. Nagmakaawa si Chuxia kay Nian Bai na pagbigyan siya kahit minsan. Nahihiya si Nian Bai sa mga tao sa paligid niya, kaya napilitan siyang pumayag sa kondisyon na hindi nila maapektuhan ang buhay ng isa't isa. Nang makita ang maluwag at eleganteng silid, pinuri ni Chuxia si Nian Bai dahil sa pagiging napakabait at paghahanda nito para sa kanya. Pinagsabihan siya ni Nian Bai na habang siya ay naninirahan doon, dapat niyang sundin ang kanyang panloob na disenyo at aesthetic. Tinanong ni Chuxia, kailangan ba ng hair tie o tuwalya na sumunod sa iyo? Biglang lumapit si Nian Bai at pinaharap siya sa pinto. Nag-alok na pumili ng damit para kay Chuxia. Hindi pa alam ni Nian Bai kung anong sukat ng damit ang isusuot ng kanyang pamangkin. Akala ni Chuxia ay pinapaalis siya ni Nian Bai, ngunit kailangan niyang hanapin si Lois. Sakto namang dumating si Nian Qi para tanungin ang kanyang kapatid kung bakit niya ibinunyag ang kanyang address online. Mabilis na lumabas si Chuxia upang batiin ang kanyang madrasta. Ipinaliwanag ni Nian Bai na pansamantalang naninirahan si Chuxia sa kanyang bahay dahil hinahanap nito si Lois. Nagpanggap si Chuxia na gusto niyang maglakad-lakad para bigyan sila ng pribadong oras. Sinabi ni Nian Bai na sinadya niyang ibunyag ang address kay Chuxia. Naalala niya na sa testamento, nakasaad na ipapasa ang Hua Group sa bunsong anak na babae. Gagamitin niya ang pagkakakilanlan ni Lois para makipagtulungan kay Chuxia, unti-unting makapasok sa Hua Group. Kailangan niyang hintayin na kusang magmakaawa si Chuxia para hindi ito magduda sa kanyang motibo. Gamit ang kanyang karanasan sa panonood ng mga detective movies, nagpa siya si Chuxia na maghalongkat sa 6 na basurahan upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol kay Lois. Dumating si Nian Bai at hinila si Chuxia. Sinisisi siya na gumagawa siya ng gulo kapag wala siyang ginagawa. Naalala ni Chuxia na si Lois ay galing sa ibang bansa, kaya malamang na mayroon siyang mga dokumentong Ingalls. Sinabi ni Nian Bai na marumi siya, kaya puwersahan niyang binuhat ang matigas ang ulong pamangkin pauwi. Mula sa malayo, lihim na kinuha ng isang tao ang litrato nila. Sa banyo, marahang hinugasan ni Nian Bai ang kamay ni Chuxia. Nang pinagsaluhan niya ang mga daliri nito, hindi napigilan ni Chuxia na manginig ang kanyang puso. Nian Bai, madalas ka bang tumutulong sa mga babae na hugasan ang kanilang mga kamay? Walang sinabi si Nian Bai, maingat lang niyang binuhat si Chuxia at pinaupo sa mesa. Maingat niyang pinunasan ang bawat daliri nito at labis siyang pinuri ni Chuxia. Nararapat na ang iyong mga kamay ay maging bahagi ng iyong alindog dahil ang kamay ay ang pangalawang mukha ng isang babae, sabi ni Nian Bai. Nang marinig ni Chuxia na sinabi niyang magaspang ang kanyang mga kamay, nagalit siya at sinabing hindi siya maaaring maihambing sa ibang mga babae. Chuxia, nagsisisi ka ba na tinatawag mo akong tito? Tinatag ni Chuxia na ayaw niyang maging isda sa kanyang lawa. Ang mga mata ni Nian Bai ay biglang napuno ng mga lihim na layunin. Hinawakan niya ang kamay ni Chuxia at dahan-dahan itong inilapit sa kanyang katawan. Chuxia, hindi ako ganito sa bawat babae. Maliban na lang kung interesado ako. Nag-iwan si Nian Bai ng isang malalim na pahayag na nagparamdam kay Chuxia na hindi niya makontrol ang kanyang hininga. Pinalalahanan niya ang sarili na huwag mahulog sa isang walang ingat na lalaki, ngunit ang kanyang mukha ay tulala sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi niya maitago ang katotohanan. Sa kanyang silid, nagpa siya si Nian Bai na gumawa ng ilang bakas upang matulungan si Chuxia na matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Kinuha niya ang larawan ng tanawin sa harap ng kanyang silid upang i-post ito sa social media. Gaya ng inaasahan, nahulaan ni Chuxia na napakalapit sa kanya nakatira si Lois, ngunit naisip lang niya na kapitbahay niya ito. Nawala ng salita si Nian Bai sa kanyang napakabobong pamangkin. Pagkatapos ng ilang paghahanap, bumalik si Chuxia na bigo. Sinabi niya na sa itaas ay mayroong isang 80 taong gulang na lalaki at sa ibaba ay mayroong isang grupo ng mga estudyante. Nakita ni Nian Bai ang sagot na kasing linaw ng sikat ng araw. Paano hindi mo ito nakikita? Ngunit si Chuxia, na walang muwang, ay hindi pa rin napapansin na ang sikat na tao ay nasa harap niya. Sakto namang dumating si Huijin para ibigay ang financial records kay Chuxia at nagulat siya nang makita ang taong kamukha ni Nian Bai. Kapareho ng eksena kay Jingsing, hinila ni Chuxia si Huijin papasok sa bahay. Ipinakilala niya si Nian Bai bilang kanyang tiyuhin. Alam niya na nakita ni Huijin ang pagkakapareho kay Jingsing, ngunit nakumpirma niya na magkaiba silang dalawa. Humingi ng paumanhin si Huijin para sa pagiging bastos dahil napakabata ni Nian Bai. Nagtataka si Nian Bai na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang kaibigan ni Chuxia na katulad ni Huijin. Bilang isang nakatatanda, mahigpit niyang susuriin ang bawat lalaking lumalapit sa kanyang pamangkin. Nararamdaman ni Chuxia ang nakakabahalang kapaligiran, kaya agad niyang pinagsabihan si Huijin na ibigay sa kanya ang mga dokumento. Inimbitahan niya si Huijin na kumain bilang pasasalamat sa pagdadala niya sa mga dokumento sa kanyang bahay. Inimbitahan ni Nian Bai ang bisita na manatili at subukan ang kanyang pagluluto. Sa kusina, naninibugho si Nian Bai habang pinapanood si Chuxia na masayang nakikipag-usap kay Huijin. Humingi si Nian Bai ng tulong sa kanyang pamangkin para kumuha ng paminta. Nang marinig ni Huijin na patuloy na pinagsasabihan ni Nian Bai ang kanyang pamangkin, nagpa siya siyang pumasok sa kusina para tulungan siya. Matapos magluto, binigyan ni Nian Bai ang bisita ng kaunting pansit lang. Pinuri ni Chuxia ang pagkain at hinati pa niya ang kanyang bahagi para kay Huijin. Umiti si Nian Bai ng mapait habang pinapanood niya si Chuxia na mabait sa ibang lalaki. Pagkatapos niyang ihatid si Huijin pauwi, sinabi ni Chuxia na si Nian Bai ay masama ang bibig, ngunit mabait naman. Sinabi niya na mananatili lang siya ng ilang araw dahil hinahanap niya si Lois.
Luis. Sa harap ni Chuxia, nagpanggap si Huaijin na walang pakialam, ngunit pagkaalis niya, tinawagan niya ang isang tao para imbestigahan si Nianbay. Pag-uwi ni Chuxia, tinimplahan siya ni Nianbay ng lemon juice. Naramdaman niya ang maasim at mapait na lasa dahil hindi siya nagdagdag ng asukal. Nang marinig ni Nianbay na tinawag siyang kakaiba ni Chuxia, hindi niya natiis at itinulak niya ito sa mesa. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw pataas-baba. Si Nianbay ay hindi nag-atubiling halikan ang kanyang batang pamangkin. Sandali siyang tumigil upang pagmasdan ang mukha ni Chuxia. Nang makita niya na magpapatuloy pa siya, agad siyang pinigilan ni Chuxia. Chuxia, ang atmosfera na ito ay napakaangkop para sa halik. Akala ko pareho nating iniisip ang isang bagay. Kung iba ang iniisip mo, nakakaawa ka. Matapos umalis si Nianbay, doon lang huminga ng malalim si Chuxia. Bigla siyang bumalik at itinulak ang ulo ni Chuxia pabalik. Mi Chuxia, ayaw ko ng mga estranghero sa aking bahay. Mula ngayon, hindi ka dapat magdala ng sinuman kung hindi ko pinapayagan. Tinulak siya ni Chuxia at agad na inilipat ang kalahati ng upa sa kanya. Idineklara niya na mula sa sandaling ito, siya rin ay kalahating may-ari at maaari siyang magdala ng sinuman. Natuklasan ni Chuxia na si Nianbay ay mailaro ang eksaktong kapareho ng nasa larawan ni Luis na nakapost online. Sinabi ni Nianbay na ang pinakamahalagang katangian ng laruang ito ay ang pagiging natatangi nito. Umaasa siyang makikilala siya ni Chuxia, ngunit hinala niya na ito ay isang dekalidad na imitasyon. Nangako siya na kung makikipagtulungan siya kay Luis, tutulungan niya si Nianbay na makilala ang kanyang idolo. Nang pumunta siya sa kumpanya, nais ni Huaijin na gamitin ang reputasyon ng Hua Garden Club upang imbitahan si Luis na dumalo sa party ng industriya. Naisip niya na si Luis, na bumalik sa bansa upang makapasok sa lokal na merkado, ay tiyak na hindi palalampasin ang pagkakataong ito. Narinig ni Chuxia na ayaw magpakita ni Luis, kaya naisip niya ang ideya na mag-host ng isang masquerade ball. Pagbalik sa bahay, humingi ng payo si Chuxia kay Nianbay para sa kanyang damit sa party. Sa bibig, sinabi ni Nianbay na masyado itong lantad, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hubad na likod ni Chuxia. Nagsuot siya ng damit na may bulaklak at inanyayahan siya na sumayaw, ngunit sinabi ni Nianbay na masyadong maikli ang damit at nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang mga binti. Mabilis na tumalikod si Nianbay para itago ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. Pagdating sa red bodycon dress, hindi niya mapigilan ang sarili at tulalang pinanood ang kakaibang kaakit-akit na si Chuxia. Itinaas ni Chuxia ang kanyang buhok at hiniling sa kanya na hilahin ang stock zipper sa likod. Sa bawat paggalaw ng kamay ni Nianbay, biglang lumalakas ang tibok ng puso ni Chuxia. Chuxia, namumula ka ba? Masyado ba akong mabilis mag-zipper kaya walang nangyaring hindi inaasahan? Agad na tinakpan ni Chuxia ang kanyang mukha at bumalik sa kanyang silid. Nagpakita si Nianbay ng lakas ng loob, ngunit talagang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sa panaginip ni Chuxia, napunta siya sa isang fairy tale na lupain. Narinig niya ang boses ni Nianbay na sinamahan ng tunog ng dumadaloy na tubig. Siya ay gwapo sa kanyang puting t-shirt at dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Sa pagkakita kay Chuxia na nahihiya, mahigpit niyang niyakap ang kanyang maliit na baywang. Umiiwas si Chuxia dahil hindi siya maaaring maging malapit sa kanyang tiyuhin. Chuxia, nang kusang loob mo akong hinalikan, bakit hindi mo naisip ang aming relasyon? Itinaas ni Nianbay ang kanyang shirt upang ipakita ang kanyang dibdib na nagpa-flutter sa puso ni Chuxia. Idinikit niya ang mga kamay ni Chuxia sa kanyang katawan at marubdob na hinalikan ang kanyang mga labi. Sa romantikong eksena, para siyang isang prinsipe na binuhat ang isang prinsesa patungo sa kama. Ang lumalagong pag-ibig ay nagpahirap sa kanila na maghiwalay. Nagulat si Chuxia at gumulong sa sahig. Nararamdaman pa rin ang amoy ni Nianbay. Sa masquerade ball, dinala ni Nianbay ang imbitasyon ni Luis. Agad na sinabi ni Bebe kay General Manager Juan na si Luis ay nakasuot ng Venetian bronze mask, nakilala niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at sinabi ni Nianbay na gusto niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Chuxia. Nagkataon na dumaan si Huaijin at natuklasan na si Nianbay ay si Luis. Ipinapalagay niya na ang magkapatid ay may bagong plano na gumagamit ng bawat posibleng paraan upang akitin si Chuxia. Samantala, hinanap ni Chuxia ang taong nakasuot ng Venetian bronze mask, ngunit ang ganitong uri ng maskara ay napakapopular na halos lahat ay pinili itong isuot sa ball. Biglang lumitaw si Nianbay sa harap ni Chuxia. Hinihintay ni Nianbay ang reaksyon ni Chuxia kapag nalaman niyang siya si Luis, ngunit bigla siyang nilagpasan ni Chuxia nang walang pakialam. Hiniling niya sa organizer na patugtugin ang kanta na ibinahagi ni Luis sa social media. Ginamit niya ang sayaw para akitin si Luis na lumapit sa kanya. At totoo, lumitaw si Nianbay at hinawakan ang kamay ni Chuxia. Sa ilalim ng romantikong ilaw, nalubog sila sa musika at lumalabas ang isang kaakit-akit na sayaw. Hindi sinasadya na alaala ni Chuxia ang init ng kamay ni Jinxing. Sinabi niya sa estranghero na kamukha siya ng kanyang magiging asawa. Bigla itong pumanaw bago ang araw ng kanilang kasal. Tiningnan ni Nianbay ang Marry Me Again necklace at tumalikod siya para umalis. Tito, Jinxing. Ang nakakasakit na sigaw ni Chuxia ay hindi siya pinigil sa pag-alis. Naisip ni Huaijin na labis niyang nami-miss si Jinxing, kaya nagkaroon siya ng ilusyon. Kinabukasan, nakita ni Nianbay ang kanyang pamangkin na nakatitig sa isang gwapong lalaki. Pinayuhan niya siya na magpigil at huwag masyadong tumitig sa screen. Sinabi niya na ang ebis ng lalaki ay puno ng Photoshop at tiyak na sumailalim siya sa liposuction. Sinabi ni Chuxia kay Nianbay na huwag maging seloso at tumalon na parang balang. Ipinagtanggol ni Nianbay ang kanyang sarili na siya ay mabait lang at pinayuhan ang kanyang pamangkin na maghanap ng tunay na pagkain.
Nagtawanan si Chuxia at sinabi sa kanya na huwag siyang gambalain sa paghahanap ng kapartner. Hindi pa rin niya mahanap si Lois, kaya balak niyang makipag-ugnayan sa ilang artista na inirekomenda ni Huijin. Sinabi ni Nian Bai na kulang ang kanyang pamangkin sa sariling paninindigan. Maghanap pa ng ibang tao, wala silang isang hibla ng buhok ni Lois. Hinala ni Chuxia na galit siya dahil hindi niya nakilala ang kanyang idolo. Binuhat niya ang kanyang laptop at tumakbo sa kanyang silid upang magpatuloy sa panonood. Walang pagpipilian, nagpasya si Nian Bai na maglabas ng mas malinaw na ebidensya. Balak niyang ibunyag ang account ni Lois. Sakto namang narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa silid ni Chuxia. Mabilis siyang tumakbo papasok at nakita siyang nakahando sa isatabi ng kama. Siya ay labis na nasasaktan at hirap kumilos, ngunit pilit pa rin siyang naglalagay ng lipstick. Pwersahang binuhat ni Nian Bai si Chuxia patungo sa ospital. Pinilit siya ng nurse na tawagin ang kanyang pamilya para pumirma sa mga papel para sa operasyon. Kung mag-aatubili pa siya, mas lalo pang lalala ang hemorrhoid. Sumugod si Nian Bai at kinuha ang panulat upang pumirma sa form para sa operasyon. Si Chuxia ay labis na nahihiya at ayaw makita ang sinuman, ngunit matapos ang matagumpay na operasyon, hindi pa rin naglakas loob si Chuxia na harapin si Nian Bai. Hinarap ni Nian Bai ang kumot at umupo, naghihintay na makita kung gaano katagal siya magtatago. Nagpasya si Chuxia na patahimikin ang kanyang tiyuhin. Itinulak ni Nian Bai ang kamay ni Chuxia na hindi sinasadya ay nagpatumba sa kanyang sarili. Pinalalaanan ng nurse ang pasyente na sumailalim lang sa operasyon na huwag maglaro ng sobra. Nang makita niya na napaso si Nian Bai, tinulungan niya itong gamutin ang sugat. Nang marinig ni Nian Bai na humihingi ang nurse na maging kaibigan sa WeChat, sinamantala niya ang pagkakataon para asarin ang kanyang pamangkin. Sinabi ni Chuxia na kahit na bata pa ang kanyang tiyuhin, nasa 50 na ang edad nito at 2 beses na itong nag-divorce. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ugali ng nurse at umalis. Yumuko si Nian Bai at nagtaka kung bakit napakasungit ng kanyang pamangkin. Sinabi ni Chuxia na ito ay isang reaksyon sa kanyang pagkabalisa. Nang siya ay kailangang mag-abstain mula sa pag-inom, nagtago siya sa banyo, tinanong ang sarili kung nagsiselos ba siya sa nurse. Naniniwala siya na pinagkakamalan pa rin niya si Nian Bai kay Jinxing, kaya siya ay galit. Naghintay si Nian Bai na lumabas si Chuxia at sinabihan siya na iwasan ang paglalakad at pag-upo ng matagal upang hindi mapunit ang kanyang sugat pagkatapos ng operasyon. Bilang nakatatanda, responsibilidad niyang alagaan ang kanyang pamangkin, kaya marami siyang natutunan tungkol sa mga hemorrhoid. Nang marinig ni Chuxia ang boses ni Huijin, mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Nian Bai. Binalaan niya siya na huwag hayaang malaman ng sinuman na mayroon siyang hemorrhoid. Sinabi ni Chuxia kay Huijin na nagkaroon lang siya ng maliit na operasyon upang alisin ang isang hindi mahalagang bahagi ng tissue. Nang makita niya ang unan sa kama, sinanyasan niya si Nian Bai na itago ito. Nasaktan si Huijin nang makita si Chuxia na nagkikimkim ng mga lihim kay Nian Bai. Nang inanyayahan siya ni Huijin na kumain, tumanggi si Chuxia dahil abala siya sa paglabas kasama si Nian Bai. Sa elevator, natatakot si Chuxia na bigla siyang mautot pagkatapos ng kanyang operasyon. Nang makita niya si Huijin na nag-aalala para kay Chuxia, sinabi ni Nian Bai na hindi komportable ang kanyang pamangkin. Itinulak niya ang kamay ni Huijin at mahigpit na niyakap si Chuxia. Isang malakas na putok ang biglang narinig. Agad na inako ni Huijin na siya ang umutot. Nang marinig ni Nian Bai ang susunod na putok, mabilis niyang inako na galing sa kanya. Hindi pa sila nagkakaalaman kung sino ang umutot, kaya hiniling nila kay Chuxia na umutot pa ulit. Hindi na alam ni Chuxia kung saan magtatago, kaya pinaalis niya sila sa elevator. Pinayuhan ni Huijin si Nian Bai na maging maingat sa kanyang pagkakakilanlan. Huwag mo nang bigyan ng pasakit si Chuxia. Naisip ni Nian Bai na hindi siya nahihirapan at sa halip ay matagal na siyang may gusto sa kanya. Pagkaalis ni Chuxia sa ospital, agad siyang tumakbo sa kumpanya. Ibinunyag ni Bebe na ang kanilang kalaban ay naglabas lang ng isang koleksyon ng produkto na eksaktong kapareho ng paparating na disenyo ng Mary Miagain. Sinabi ni Chuxia kay Bebe na agad na ihinto ang produksyon at kunin ang TV footage para sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang taong nag-leak ng impormasyon upang hindi na siya magkaroon ng pagkakataong ipagkanulo ang kumpanya. Pagtingin sa tumpok ng mga video sa harap niya, nagmakaawa si Chuxia sa kanyang tiyuhin na tulungan siya. Naisip niya na ang sinuman ay maaaring maging suspect at siya lang ang taong mapagkakatiwalaan niya. Matapos gamitin ang walang kwentang emosyonal na pananakot, mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Nian Bai at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin upang pumayag siyang tumulong. Tumingin si Chuxia kay Nian Bai na may hawak na panulat sa kanyang labi. Marunong siyang umintindi at dahan-dahang hinawakan ang kanyang labi. Opo, pinag-iisipan ko lang. Hindi ko akalaing gusto mo akong halikan ng ganoon. Ipinaliwanag ni Xia na nagkamali siya sa pagtingin sa kanya bilang si Jinxing. Nang marinig niya ang 4 na salitang ki hindi sinasadyang aksidente, humingi si Nian Bai ng bayad pinsala sa pamamagitan ng isa pang paglapat ng labi. Nasa masaya siyang muod at pumayag na ibahagi ang kalahati ng video sa kanyang apo. Habang nanonood ng video, patuloy na pasikreto siyang tinitingnan ni Xia. Malamig ang kanyang mga mata at ilang beses niyang nahuli ang makulit na babae na hindi nakatutok sa kanyang gawain. Lalo niyang nilalapit ang agwat sa pagitan nila at tinitigan ang mga matang pasikreto siyang tinitingnan. Nahihiya si Xia at itinulak siya palayo upang makatutok sa kanyang gawain. Nang gabing iyon, nakita ni Xia na humihikab siya, kaya gusto kong gumawa ng ilang bagay para maging gising. Nagulat siya nang lumapit siya at malakas na binatukan si Nian Bai. Iniling niya sa kanya na batukan din siya ng masakit para maging mas gising siya. Ngunit sa harap ng isang cute na batang babae na nakapikit, hindi nagawang saktan ni Nian Bai. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Gusto niyang lumapit sa mapupulang labi niya. Naramdaman ni Xia ang mainit na hininga, kaya idinilat niya ang kanyang mga mata para umiwas. Balak niyang lumabas para maglakad-lakad. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Nian Bai na may nawawalang bahagi
bahagi ng video. Habang naglalakad, narinig ni Nyan Bai Siksya na bumuntong hininga ng 12 ng beses. Inaasahan niyang magpakita si Jinxing. Tiyak na malulutas nito ang kahirapan. Biglang hinarangan ni Nyan Bai ang daan ni Xia at binigyan siya ng 1 minuto para ituring siya bilang si Tang Jinxing. Hinila niya si Xia sa kanyang mga bisig at inalo siya. Xia, hirap ka sa pagtatanggol sa lahat ng iyan ng mag-isa. Napakahusay mo. Ano man ang maging resulta, palagi kitang susuportahan. Kung pagod ka na at ayaw mo nang ipagpatuloy, sumuko ka na lang. Umiyak si Xia na parang bata, humawak ng mahigpit sa balikat ni Jinxing. Ngunit alam niyang hindi siya ang kanyang yakap. Nagpasalamat siya kay Nyan Bai sa pag-alo sa kanya noong kailangan niya ito. Pinuri niya ang kakaibang buton sa kanyang damit. Sinabi niya na ipinagawa niya ito sa isang tradisyonal na master artisan. Naalala ni Xia na mayroon din si Jinxing na isang salamin na aso na gawa sa pamamagitan ng pagbubuga ng salamin. Nagkaroon siya ng ideya na gamitin ang direksyong ito upang maging kakaiba ang bagong modelo ng pulot. Gumamit si Nyan Bai ng pagkakakilanlan ni Louis upang tawagan ang chairman ng Luo Group. Pinuri niya ang bagong koleksyon ng alahas ng Luo Group, ngunit sinabi niyang hindi ito karapat-dapat para sa chairman na magnakaw ng mga disenyo mula sa Wan Mao. Inihayag niya na may hawak siyang ebidensya na nagbubunyag ng paglustay ng chairman ng pondo ng mga investor upang lihim na magpatakbo ng sariling kumpanya. Pilitin ng chairman na ilantad ang trader sa Wan Mao. Narinig ni Xia ang relasyon niya sa chairman at nagtaka kung ano talaga ang trabaho niya. Nakita niya na buong araw siyang naglalaro at gumagamit ng napakamamahaling bagay at tiyak na kabilang siya sa grupo ng mga taong nabubuhay sa suporta ng kanyang ate. Walang masabi si Nyan Bai at nagplano ng isang paraan upang ilabas ang ahas sa kanyang lungga. Gaya ng inaasahan, narinig ng salarin ang chairman na mayroon pa rin siyang orihinal na video file. Agad siyang pumunta sa kumpanya para burahin ito. Nahuli ni Xia ang taong iyon at binigyan siya ng pagkakataong umamin. Sakto namang nagulat si Hui Jin na matagumpay niyang naibalik ang pinutol na video. Ipinahayag ni Xia na sisantihin niya ang traidor at isasampa ang kaso ayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Nagpasalamat siya kay Hui Jin sa mabilis na pag-recover ng data. Narinig niyang sinabi ni Xia na sa kanya lang siya nagtitiwala kaya hindi niya siya binigo. Pag-uwi, pinuri ni Xia ang kanyang sarili sa pagiging magaling na leader. Naisip ni Nyan Bai na sila lang ni Hui Jin ang nakalutas sa problema. Inakala ni Xia na dahil sa kanyang kakayahang makuha ang tiwala ng mga tao at naisip niya ang paraan para hilingin kay Hui Jin na i-recover ang data. Nang makita niya ang inggit sa mga mata ni Nyan Bai, mabilis niya siyang pinuri na ginawa niyang mas kapana-panabik ang proseso ng paglutas ng kaso. Lumapit si Nyan Bai kay Xia. Hinamon niya si Xia, bakit kailangan mo pa si Hui Jin? Xia, ikaw mismo ang nagsabing ako lang ang pinagkakatiwalaan mo. Ang resulta, sinasabi mo rin yan sa ibang lalaki. Pakiramdam ko ay tinraidor ako, kaya galit na galit ako. Nyan Bai, nagkamali ka. Natigilan si Xia dahil hindi niya alam kung bakit niya gustong suyuin si Nyan Bai. Lumabas na ang taong nagbenta ng disenyo ng pulot ay si Nyan Qi. Kinabukasan, pumunta si Xia para hanapin ang sikat na artisan na si Master Zhang. Tumanggi si Zhang dahil marami ng tao ang nag-alok na makipagtulungan sa kanya, ngunit ginamit lamang ang kanyang pangalan bilang isang tagapagmana ng di material na pamana upang kumita ng pera. Nang makita niya si Master Zhang na sinasara ang pinto, mabilis na tinakpan ni Nyan Bai ang kamay ni Xia. Nataranta siya at humiram ng ointment para sa kanya. Xia, nasaktan ka ba? Dinala ni Master Zhang ang gauze at sinabihan silang umalis sa bahay niya ng maaga. Nakita ni Xia na gumagabi na, kaya gusto niyang matulog doon. Lihim niyang binaluktot ang kamay ni Nyan Bai na naging dahilan upang sumigaw siya sa sakit. Naawa si Master Zhang at pumayag na ipagamit sa kanila ang sala. Kung kailangan ninyo ng 2 kwarto, maghanap kayo ng ibang matutuluyan. Sinabi ni Xia na mag-asawa sila ni Nyan Bai para manatili sa bahay ni Master Zhang. Pagtingin sa kalangitan na puno ng bituin, hinuha ni Xia na gusto ni Master Zhang na lumayo sa ingay ng lungsod, kaya pinili niyang maging isang artisan. Natakot si Nyan Bai na hindi sila bigyan ni Master Zhang ng pagkakataong makipag-usap at tiyak na hindi sila makakapag-usap tungkol sa kooperasyon. Hindi sumuko si Xia at gusto niyang sundan si Master Zhang hanggang sa pumayag siyang makipagtulungan. Itinutok ni Nyan Bai ang kanyang kamera. Tinulungan niya si Xia na makilala ang mga konstelasyon. Nahihiya siyang sumiksik sa kanyang mga bisik at mabilis na nagdahilan na pagod na siya para matulog na. Dahil iisa lang ang kama, pinaalalahanan niya siya na huwag lalampas sa hangganan. Umakyat si Nyan Bai sa kama at agad na inagaw ang kumot mula kay Xia. Nang makita niya itong kinuha niya ulit at hinawakan ng mahigpit, pilit niya itong kinuha. Sumuko si Xia at pumayag na hatiin ang kumot sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, ang pag-ingay ng lamok ay nagpagising sa kanilang dalawa. Bumangon si Nyan Bai, tinaas ang kanyang manggas para akitin ang mga lamok. Nagtaka si Xia kung bakit maglalakas loob ang mga lamok na kumagat sa isang taong may malamig na dugo na tulad niya. Tumawa si Nyan Bai at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpitik sa noo ni Xia. Umupo siya at gumanti, sinisira ang kanyang maingat na inayos na buhok. Ngunit ang maliit niyang lakas ay sapat lamang para maging tabaing biktima kay Nyan Bai. Kinabukasan, naramdaman ni Nyan Bai na hindi siya makagalaw. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Xia
siya na nakayakap sa kanya. Lihim siyang humalik sa buhok nito at nagkunwaring tulog pa. Tahimik na gumapang si Xia palayo kay Nian Bai at nagrolyo sa kumot. Bumaba si Master Zhang para paalisin na ang mga bisita. Narinig ni Xia ang weather forecast na may ulan at may biglang dumagundong na kulog. Nang makita niya ang mga galaw ni Master Zhang, hinuha niya na ang diskarte ay layering and embedding metal threads. Pinahalagahan ni Master Zhang ang pagiging handa ni Xia, kaya binigyan niya siya ng pagkakataon kung magagawa niya ang pinakasimpleng disenyo sa metal thread. Sa loob ng isang araw, iisipin niya ang kooperasyon. Naisip ni Nian Bai na napakakomplikado ng gawaing kamay. Paano niya matututuhan ito sa isang araw? Ngunit, humingi si Xia ng huling pagkakataon para sa honey. Sa labas, umuulan ng malakas. Si Nian Bai at ang kanyang maliit na apo ay masusing nag-aral ng mga gawaing kamay. Sa huli, nagawa nila ang unang singsing. Ngunit hindi ito nakitang kahawig ni Master Zhang sa sample na produkto. Inakala ni Xia na gusto lang siyang hamunin ni Master Zhang na maging matyaga. Sa kasamaang palad, hindi siya naantig. Pinayuhan siya ni Nian Bai na bawasan ang pagbabasa ng Feel Good na nobelang web at pumunta sa ibaba para patuloy na kumbinsihin si Master Zhang. Biglang nakita ni Xia si Hui Jin. Kumatawan siya sa Flower Garden Association. Tumulong sa pagpapaunlad ng tradisyonal na gawaing kamay sa nayon. Nagbook siya ng homestay na may 3 kwarto. Kumatok siya sa pinto ni Xia. Nagulat si Nian Bai nang si Hui Jin ang lumabas. Pumasok siya at kinwestiyon si Xia. Bakit ka umiinom ng alak ng mag-isa kasama ang isang matandang lalaki sa hotel? Naalala ni Xia na magkasama sila ni Nian Bai sa iisang kama kagabi. Walang masabi si Nian Bai at sumali na lang sa inuman. Nag-organisa si Hui Jin ng laro. Sinumang unang bumaluktot ng 5 daliri ay kailangang uminom. Gaya ng inaasahan, naging pagyayabang ang kompetisyon tungkol sa kanilang malalapit na alaala kay Xia. Nakatulog siya sa iisang kama at nalawayan ang jacket ni Nian Bai. Minsan nang nakakain si Hui Jin ng love bento at kinarga si Xia. Lashing galing sa inuman at nang makita niyang mabilis na tinakpan ni Xia ang bibig ni Hui Jin, umapaw ang inggit sa puso ni Nian Bai. Sa kalagitnaan ng gabi, sumugod siya sa kwarto at itinulak si Xia sa dingding. Tinanong niya siya, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Hui Jin? Dati na niyang natikman ang kanyang masamang ugali kapag lasing, kaya mas lalo siyang naging interesado na malaman. Giit ni Xia na magkaibigan lang sila ni Hui Jin at sa halip ay mukhang nagsiselos si Nian Bai sa kanya. Nagsiselos ako, Xia. Biglang isinuot ni Nian Bai ang handmade na singsing sa daliri ni Xia. Ipinahayag niya, akin ka. Ang inggit na hinaluan ng pag-ibig ay nagpagawa kay Nian Bai na parang isang mabangis na hayop, baliw na sinasakop ang kanyang biktima. Mahinang pinigilan ni Xia. Sa huli, sumuko siya sa mainit na halik ni Nian Bai. Dinala niya siya sa kama, dahan-dahang tinatamasa ang tamis ng labi ni Xia. Sa mainit na dilaw na ilaw, sabay na tumibok ang kanilang dalawang puso. Naghalo ang kanilang mga katawan, magkasama at hindi naghihiwalay. Kinaumagahan, nakayakap si Xia kay Nian Bai. Lumingon siya sa kanya, at pagkatapos ay tulad ng isang kuting, nagtago siya sa kumot. Kailangan niyang harapin si Nian Bai. Naisip ni Xia na pareho silang nasa tamang edad, kaya normal lang na mangyari ang mga hindi inaasahang bagay. Xia, gusto mo bang takasan ang responsibilidad? Sabi ni Xia na halata namang siya ang dapat managot. At saka, aksidente lang iyon noong lasing sila. Nang marinig niya ang katok sa pinto, dali-dali niyang itinago si Nian Bai. Xia, nahihiya ka ba sa akin? Inalo ni Xia si Nian Bai dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Hui Jin. Lumabas siya para makipagkita kay Hui Jin at narinig niya na gusto ni Master Zhang na maghanap ng tagapagmana para sa di-material na kultural na pamana ng metal thread inlay. Masaya si Hui Jin at gusto niyang makita si Master Zhang kasama si Xia. Sakto namang humihikab na lumabas si Nian Bai. Ipinaliwanag ni Xia na sira ang shower sa kwarto niya, kaya nakikisama siya. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaan, kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto. Sinadya ni Nian Bai na lumapit upang makita ng kanyang karibal ang mga marka ng halik sa kanyang liit. Nang makita niya si Master Zhang, hinulaan ni Xia na pinagawa niya sa kanya ang metal thread upang maghanap ng tagapagmana para sa kultural na pamana. Alam niyang kailangang ipagpatuloy ang gawaing kamay. Ngunit matagal bago magkaroon ng kita ang mga mag-aaral, kaya hindi sila nagtatagal. Naisip ni Master Zhang kung paano matitiis ng isang kabataan mula sa lungsod na tulad ni Xia ang hirap ng tradisyonal na gawaing kamay. Sa ngalan ng Wanmao, nagpasya si Xia na magtayo ng pondo para suportahan ang mga mag-aaral. Bukod pa rito, ang mga produktong metal thread inlay ng Honey ay makakapag-promote ng tradisyonal na gawaing kamay. Sa sandaling iyon, 2 kabataan ang dumating para mag-aral ng gawaing kamay dahil nakita nila ang promotional video ni Louis. Ginamit ni Nian Bai ang pagkakataon na igiit na ang Honey ay makakatulong sa maraming tao na malaman ang tungkol sa di-material na kultural na pamana. Pumayag si Master Zhang at sinabi sa kanila na tuparin ang kanilang mga salita. Nagtaka si Xia kung bakit nagkataong nag-post si Louis tungkol sa metal thread inlay. Nang makita niya ang larawan ng handmade na singsing na ginawa niya mismo, naalala niya na minsan nang nag-post si Louis ng isang larawan ng laruan na eksaktong kapareho ng kay Nian Bai. Nian Bai, ikaw si Louis. Nagulat si Nian Bai dahil sa wakas ay natauhan na ang kanyang apo. Akala ko hindi mo na matutuklasan iyan sa buong buhay mo, Xia. Nagpasalamat si Xia sa kanya sa pag-like ng advertisement at sa
sa pag-post ng video ng metal thread inlay para sa kanya. Iginiit ni Xia na siya ang pinakatapat na kasosyo at bilang general manager ng Wanmao, handa siyang sundin ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Pumayag si Nian Bai na isasaalang-alang niya ang pagganap ng general manager ng Hua. Nakita niya na ayaw ni Nian Bai makinig sa plano ng pag-promote ng bagong produkto. Sumigaw si Xia, pansinin mo naman ako. Lumapit siya at patuloy na binabanggit ang mga natatanging tampok ng bagong necklace. Nakita niya ang isang bisikleta na patungo sa isang kahon ng gatas sa kalsada, kaya hinarang niya ito gamit ang kanyang katawan na nagpaantig sa kanya. Bigla niyang naalala na upa lang ang damit, kaya dali-dali siyang nagtago sa likod ni Nian Bai. Ang pagliligtas ng isang magandang babae sa isang ginoo ay naging isang nakakalamig na sandali. Alam ni Xia ang kanyang pagkakamali at nagboluntaryong punasan ang kanyang sapatos. Napilayan siya at bumagsak sa mga bisig ni Nian Bai. Hinila siya nito at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang noo. Ang isang banayad na halik sa noo ay perpekto para sa isang mainit na umaga. Habang pinagagaling ni Nian Bai ang kanyang sugat, sinabi sa kanya ni Xia na huwag intindihin ang aksidente kanina. Sa palagay niya, madalas niya itong ginagawa sa ibang bansa. Inamin ni Nian Bai na sa ibang bansa, maraming uri ng panlipunang paghalik. Ipinakilala niya ang halik sa noo, halik sa magkabilang pisngi, halik sa likod ng kamay, at halik sa ilong. Mabilis na pinigilan ni Xia ang kaakit-akit na mga labi ni Nian Bai. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa kanya dahil natatakot siyang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Pagbalik sa kanyang kwarto, nagkaroon si Xia ng libu-libong tanong. Nagtaka siya kung sinasadya ba siyang halikan niya. Hindi ba siya nag-aalala at ginagawa lang niya kung ano ang gusto niya? Posible bang siya lang ang nakakaramdam ng kakaibang bagay para sa kanya? Kinuha ni Xia ang larawan ni Jinxing at pinaalalahanan ang kanyang sarili na pinagkakamali niya si Nian Bai sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para hanapin ulit ang pakiramdam ng pag-ibig para kay Jinxing. Ngunit ang isip niya ay nakatuon lamang sa halik ni Nian Bai. Kinaumagahan, inakusahan ni Nian Bai ang kanyang apo na sinusubukan siyang suyuin, ngunit ayaw siyang lutuan ng almusal. Biglang naalala ni Xia na si Nian Bai ay si Lu Hirin, kaya mabilis siyang tumakbo para tulungan siya. Sakto namang dumating si Hui Jin para magbigay ng regalo sa kapitbahay dahil kakaupa lang niya ng apartment sa tabi. Naramdaman ni Nian Bai ang inis sa loob niya na kaya niya sinasadyang hiwain ang kanyang kamay. Tumakbo si Xia sa kanyang kwarto para kumuha ng band-aid at plano niyang buksan ang isang napakagandang kahon. Biglang hinila ni Nian Bai ang kanyang kamay at sinabing pumapayag siyang ipromote ang produkto ng Honey. Nang makita niyang tumigil sa pagdurugo ang sugat, sinabihan niya si Xia na lumabas at mag-almusal. Lumabas na sa loob ng kahon ay isang salamin na aso. Xia, pasensya ka na at hindi ko pa maamin ang pagkakakilanlan ko bilang si Jinxing. Isang taon na ang nakalilipas, muntik na akong mamatay. Si Nianqi ang nagligtas sa akin. Pagkatapos kong magising, gusto kitang tawagan, ngunit sinabi ni Nianqi na ikaw ang nawawalang ikapitong prinsesa ng pamilya Hua. Natakot ang iyong ama na lapitan kita para makuha ang iyong yaman, kaya nagpadala siya ng isang mamamatay tao upang patayin ako. Nang mabasa ko ang balita tungkol sa iyong pagbabalik sa pamilya Hua, naniwala ako na totoo iyon. Kapag hindi ka nakatingin, palagi kitang sinusubaybayan ng palihim. Nang makita kong nahulog mo ang tanda ng pag-ibig sa pagitan nating dalawa, kailangan kong palihim na isuot ito sa iyo. Xia, hindi ko pa kayang protektahan ang sarili ko, kaya ayaw kitang isali. Mabilis kong ilalabas ang salarin at magbabalik ako sa iyo ng may dignidad. Upang madaling magpakita sa katauhan ni Nian Bai, nagpagawa ako kay Nianqi ng isang wax figure na kamukha ko. Alam kong delikado ang makipagkita ng mag-isa, ngunit nang makita ko ang mga pulang mata mo, hindi ko na natiis na pumunta doon. Sa loob ng isang taon, baliw na baliw ako sa pag-alala sa iyo. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko na lumapit sa iyo, ngunit hindi ko matiis ang mga panunukso mo. Gusto kitang yakapin at halikan. Xia, labis akong nasasaktan nang makita kitang umiinom ng alak para malunasan ang iyong kalungkutan, na nakalimutan mo na hindi ka pala pwedeng kumain ng maanghang. Sa masquerade ball, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isayaw ka. Ang tawag mo sa akin ay parang isang patalim na tumusok sa puso ko. Ngunit lihim lang akong humingi ng tawad dahil hindi pa kita matanggap. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mabuhay muli at makasama ka. Mahal kita, Summer. Kinabukasan, natagpuan ni Nian Bai ang taong nagpeke ng mga dokumento ng kontrata at nagbigay ng maling akusasyon sa kanya. Binaba niya ang temperatura sa pinakamababa para pilitin ang taong iyon na ibunyag ang mastermind sa likod ng operasyon. Sa takot na lamigin hanggang sa mamatay, ibinunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Sa kabilang banda, nakikinig si Summer sa ulat ng kanyang assistant, ngunit ang isip niya ay nasa mapagmahal na halik ni Nian Bai kagabi. Inutusan niya si Pepe na bilisan ang press conference para sa paglulunsad ng produkto. Natandaan na hindi gusto ni Luyi ang makipag-ugnayan sa maraming tao. Tungkol naman kay Wanmao, lihim na kinopya ni Nian Bai ang data sa computer ni Summer. Bigla siyang lumitaw, kaya dali-dali niyang tinakpan ang ginagawa niya. Pumunta siya sa opisina upang tulungan siyang ayusin ang ilang hindi mahahalagang bagay. Sinira niya ang portrait ni Tang Jinxing upang magtagal sa pagkopya ng data. Naniniwala siya na dahil sa pag-iingat niya sa larawang ito, nananatili siya sa nakaraan at hindi kayang tanggapin ang bagong pag-ibig. Akala mo ba kilala mo ako, Nian Bai? Kahit mamatay pa si Tang Jinxing, mamahalin ko siya habang buhay. Talagang nadismaya ako na nagkaroon ako ng damdamin para sa iyo. Mula ngayon, ayaw ko nang mapalapit sa isang dominador na tao na katulad mo. Si Summer ay umiyak ng malakas, natatakot na hindi na niya mabubuhay
binubuo muli ang portrait ng kanyang minamahal. Nang makipagkita kay Summer, sinabi ni Cheng Huijin na naihanda na niya ang tripartite agreement kay Louis. Nagpasalamat siya sa kanya, gamit ang Garden Club platform para suportahan siya. Ginamit ni Cheng Huijin ang rason na abala siya para ayusin ang trabaho kay Summer sa gabi. Naghanda siya ng ilang sangkap at gustong magluto para ipagdiwang ang pagkuha nila kay Louis. Sa hapunan, binati ni Cheng Huijin si Huaruoy sa matagumpay na pakikipagtulungan nila kay Louis. Nang marinig niyang inirereklamo niya ang kakaibang personalidad nito, nagtaka si Cheng Huijin kung nakilala na ba ni Summer si Louis. Ipinaliwanag niya na nakipag-usap lang siya sa kanya sa telepono at medyo nairita siya sa kanya. Sa loob-loob, sinisisi ni Cheng Huijin si Summer dahil sa pagtatago ng pagkakakilanlan ni Lunyan Bai. Nang makita niyang tumatawag si Lunyan Bai kay Summer, dali-dali niyang itinago ang telepono sa kanyang bulsa. Sabi niya, nakita niya na naubos ang baterya ng telepono, kaya dinala niya ito sa silid para singilin. Si Summer, busog at lasing, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob sa estatwa ng ceramic. Hindi niya nakita na nakatayo si Cheng Huijin sa likod niya. Ibinunyag niya na siya ay isang babaeng secret agent at susubaybayan ang mga ceramic para sa kanya. Sa kabilang banda, si Lunyan Bai ay nag-aalala dahil hindi niya matawagan si Summer. Nalaman niya kay Pepe na pumunta si Summer para hanapin si Cheng Huijin. Samantala, nahimatay si Summer sa kalasingan. Ibinunyag ni Cheng Huijin ang kanyang pagnanasa at hinimas ang mukha ni Summer. Balak niyang gawin siyang sa kanya. Sa tamang oras, kumatok si Lunyan Bai, ngunit patuloy na ibinababa ni Cheng Huijin ang blusa ni Summer. Dumating si Lunyan Bai, sinipa ang pinto at hinila ang masamang lalaki palayo sa kanyang minamahal. Nang magising si Summer, nagpanggap si Cheng Huijin na galit siya. Sinabi niya na inalalayan niya si Summer sa upuan at binugbog siya ni Lunyan Bai. Nang makita niyang nag-aalala si Summer para sa masamang tao, hinila siya ni Lunyan Bai pauwi. Ibinigay niya sa kanya ang portrait ni Tang Jinxing, buo at hindi nasira. Mahal mo ba talaga si Tang Jinxing, Summer? Inamin ni Summer na araw-araw niyang iniisip si Tang Jinxing. Hindi ko mabubura ang nakaraan, Summer, ngunit ang iyong hinaharap ay ako lamang. Ibinuhos ni Lunyan Bai ang lahat ng kanyang selos sa mga labi ni Summer. Hindi niya inalintana ang paglaban niya at sinubukang kumapit sa pamilyar na hiningang iyon. Sa sandaling iyon, hindi na makilala ni Summer si Tang Jinxing at Lunyan Bai. Gusto lang niyang makiisa sa kanyang halik. Binigyan siya ni Lunyan Bai ng gamot para sa hangover at inutos sa kanya na umuwi bago magnegatibo 1-0 at isimula ngayon. Sumang-ayon si Summer. Hindi niya nakalimutan na dalhin ang portrait ni Tang Jinxing pabalik sa kanyang silid. Sa katunayan, natakot si Lunyan Bai na malungkot siya, kaya sinadya niyang kumuha ng isa pang portrait bilang kapalit. Nagkaroon ng kaunting sakit sa balikat si Summer at napansin ang isang maliit na sugat. Kinagabihan, binantayan ni Lunyan Bai ang curfew at hindi pinayagan si Summer na lumabas ng bahay. Tiningnan niya siya at nakita na nakadamit siya na parang talong. Sinabi ni Summer na hindi siya ang uri ng tao na magpapares ng damit para lang matulog. Ipinaliwanag ni Lunyan Bai na ang ibig niyang sabihin ay napaka-cute niya. Sa hating gabi, napanaginipan pa rin ni Lunyan Bai ang sitwasyon kung saan nasa panganib si Summer. Nagising siya at nagpasya na hindi na niya papayagan na mangyari pa iyon. Pumunta siya sa bahay ni Cheng Huijin upang talakayin ang plano sa pag-promote ng E-Secret Sweetness. Nakaramdam ng antok si Summer. Sinisisi ang sarili na walang lakas ng loob dahil lang sa halik ni Lunyan Bai, kaya hindi siya makatulog buong gabi. Hindi sinasadyang natapon ni Cheng Huijin ang kape sa kanya. Nagkataon na mayroon siyang mga sample ng damit pambabae sa bahay. Lumitaw si Summer sa isang asul na damit kaya hindi makapag-concentrate si Cheng Huijin sa kanyang trabaho. Biglang tumawag si Lunyan Bai at pinauwi agad si Summer. Nang makita siyang nakasuot ng ibang damit, tinanong niya siya kung paano siya maglakas loob na magpalit ng damit sa bahay ng ibang lalaki. Sinabi ni Summer na natapunan siya ng kape at saka, hindi naman siya nagpalit sa harap ni Cheng Huijin. Pinigil ni Lunyan Bai ang galit niya at binigyan siya ng ilang self-defense items tulad ng pepper spray at isang electric shock device. Sinabi niya na walang mabuting lalaki at dapat mag-ingat ang mga babae. Naalala ni Summer na ang taong dapat niyang pag-ingatan ay si Lunyan Bai. Biglang itinulak ni Lunyan Bai si Summer sa sofa. Tinanong siya kung bakit pa siya mag-iingat kung gusto rin naman niya siya. Tinulak ni Summer si Lunyan Bai at aksidenteng nag-spray ng kaunting pepper spray sa kanyang mga mata. Nagpanggap si Lunyan Bai na nasasaktan para patunayan na nag-aalala talaga siya sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa oras, ngunit inutusan niya siyang mag-react ng mabilis. Pauwi mula sa trabaho, inalalayan ni Cheng Huijin si Summer na dalhin ang kanyang mga gamit sa bahay. Nagtaka siya kung nagbubuhat ba si Lunyan Bai at kung gaano karaming push-up ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Lunyan Bai na kayang-kaya niya ang 1,000 push-up. Gusto ni Cheng Huijin na mag-ehersisyo at hiniling kay Summer na maging referee. Nagsimula na ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita ni Summer ang isang taong gumagawa ng push-up ng mabilis habang humihikap. Nang manginig na ang kanilang mga kalamnan, nakagawa pa lang sila ng mahigit 500 push-up. Nang marinig si Summer na nagsasabing huli na, nagkasundo silang ipagpatuloy ang paligsahan sa susunod na pagkakataon. Sinubukan ni Summer na ibalik ang damit kay Cheng Huijin, na muntik na siyang bumagsak. Naglakad siya ng mabigat at humingi ng paumanhin na aalis na siya. Lumingon si Summer at nakita si Lunyan Bai na nanginginig habang umiinom ng tubig. Pilit siyang nagbubuhat para ipakita ang kanyang hindi pangkaraniwang lakas. Nang sumikat ang araw sa
sa kusina, pinanood ni Summer si Lunyan Bai na kumakain ng lugaw. Ang kanyang Adam's apple ay hindi niya may alis sa kanyang paningin. Pinaalalahanan niya ang sarili na huwag maging malandi, ngunit hindi sinasadyang umiti siya ng bahagya. Nagising siya at tumakbo sa kanyang silid na may 2 itlog sa kamay. Itinakda niya ang portrait ni Tang Jinxing bilang kanyang wallpaper sa telepono. Nagpasya siyang panatilihin ang isang ligtas na distansya mula kay Lunyan Bai. Naglakas loob si Summer na lumabas lamang kapag gabi na. Nakita niya si Lunyan Bai na natutulog sa sofa, kaya tahimik niyang hinila ang kanyang aklat at kinumutan siya. Tiningnan niya ang pamilyar na mukha nito sandali, nawalan ng kontrol, at marahang hinawakan ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi madaling makawala sa yakap ni Lunyan Bai. Bakit mo ako iniiwasan kamakailan, Summer? Sinabi ni Summer na medyo abala siya at inutusan siyang huwag siyang guluhin. Umiti si Lunyan Bai, nasisiyahan na kahit na nagiging isang lay siya, mahal pa rin siya ni Summer. Bumalik sa kanyang silid, natakot si Summer na sa bawat pagkakataon na makikita niya si Lunyan Bai, gusto niyang maging malapit sa kanya. Kailangan niyang magtrabaho ng husto upang makalimutan si Lunyan Bai. Alas negatibo 6 ng umaga, nakatulog si Summer sa kanyang working desk. Binuksan ni Lunyan Bai ang pinto at pumasok, gustong bigyan ng kasiyahan si Summer. Ang mahinang depensa ni Summer ay ganap na nawasak sa ilalim ng kanyang masarap na halik. Ngunit ang lahat ay isang panaginip lamang. Natakot siya na kung magpapatuloy ito, hindi na niya makontrol ang sarili. Paglabas niya sa sala, binasa ni Summer ang mensahe ni Lunyan Bai. Pumunta siya sa mall para bumili ng ilang bagay at sinabi sa kanyang uminom ng bitamina para sa kanyang katawan. Binuksan ni Summer ang GC at ang balita ay tungkol sa sunog sa Imperial Mall. Natakot si Summer na may nangyari kay Lunyan Bai. Tumawag siya sa telepono habang tumatakbo para hanapin siya. Umiyak siya at humingi ng pahintulot sa gwardiya na pumasok para iligtas ang kanyang nobyo. Lunyan Bai, hindi na ako magtatago mula sa iyo. Lunyan Bai, gusto kita, hindi kita maaaring mawala. Biglang narinig ang malambing na boses ni Summer. Ang maruming mukha ni Lunyan Bai ay lumitaw sa harapan niya. Tumayo siya ng tahimik sandali bago tumakbo upang yakapin siya ng mahigpit. Summer, umamin ka ba sa akin kanina? Kung magiging girlfriend kita, hindi mo ako maaaring bitawan habang buhay. Talaga bang makakalimutan mo na si Tang Jinxing? Lunyan Bai, nawala na si Tang Jinxing sa akin, hindi ko na kayang mawala ka pa. Kung alam lang niya na ang isang sunog ay makakatulong kay Summer na makita ang kanyang damdamin, ginawa na sana niya ang isang bagay na mapanganib sa bahay. Hindi pinayagan ni Summer na saktan niya ang kanyang sarili. Nang marinig niya na nag-aalala siya para sa kanya, ginamit ni Lunyan Bai ang isang halik upang pakalmahin siya. Nagbalik sila sa isa't isa, sa gitna ng galit ni Cheng Huijin at Lunyan Qi. Umuwi tayo, umuwi tayo. Natakot pa rin si Summer na mawala si Lunyan Bai, kaya niyakap niya ito ng mahigpit at ayaw siyang bitawan. Matagal na bago naramdaman ni Lunyan Bai ang pakiramdam na may nag-aalala para sa kanya. Lunyan Bai, lagi akong mananatili sa tabi mo at hindi kita iiwan mag-isa. Naiyak si Lunyan Bai, iniisip na naglakbay siya ng napakalayo para lang makabalik kay Summer. Nagbonding sila nang hindi nalalaman na may nagmamanman sa kanila. Galit si Cheng Huijin sa mga lalaking kasama ni Summer, mula kay Tang Jinxing hanggang kay Lunyan Bai, at hindi siya ang lalaking para sa kanya. Pumunta si Cheng Huijin at kumatok sa pinto. Sinisira ang magandang sandali ni Lunyan Bai. Nang makita si Summer na bubuksan ang pinto, pinigilan siya ni Lunyan Bai na bumangon. Nagalit si Cheng Huijin sa labas at gusto niyang sirain ang pinto at pumasok. Kinaumagahan, ginising ni Lunyan Bai ang kanyang kasintahan. Yakapin si Summer at siya mismo ang nagsipilyo sa kanyang ngipin. Sa sala, nakatanggap si Summer ng tawag mula kay Cheng Huijin. Sinabi niya na ang batch ng E-Secret Sweetness na alahas na ipinadala sa Garden Club ay may problema sa kalidad. Hinila ni Lunyan Bai si Summer sa kanyang yakap at inutusan siyang umalis at umuwi ng maaga. Sa bodega, sinuri ni Pei ang kalidad at natagpuan na mayroon talagang pagkakaiba. Inamin ni Summer ang kanyang pagkakamali sa mahinang pagsubaybay at sinabi na nagdulot siya ng problema kay Cheng Huijin. Hindi siya sinisi ni Cheng Huijin at handa pa siyang tulungan na malampasan ang kahirapan. Ngunit si Cheng Huijin mismo ang nagdulot ng problema kay Summer. Gusto niyang parusahan siya dahil pinili niyang manatili sa tabi ni Lunyan Bai. Sa kabilang banda, hula ni Lunyan Bai na may problema sa E-Secret Sweetness. Tinawag niya ang kanyang assistant at pinapakuha sa kanya ang resibo at ang ulat ng pagsubok sa kalidad. Binasa ni Lunyan Bai ang ulat na ang mga diamante na ibinenta sa Wan Mao ay nakapasa sa mga pamantayan at nagtaka kung bakit hindi nakapasa ang E-Secret Sweetness sa pagsusuri sa kalidad ng Garden Club. Samantala, sinubukan ni Summer na lumabas, ngunit ang pinto ay nakakandado. Inisip niya na babalik si Cheng Huijin. Hindi niya alam na pinapanood siya nito sa pamamagitan ng security camera. Naglagay pa si Cheng Huijin ng daga sa bodega na ikinatakot ni Summer. Gusto niyang malaman ni Summer kung sino ang nandyan para sa kanya kapag kailangan niya ito. Ngunit ang plano ng tao ay hindi kasing galing ng plano ng Diyos. Dahil si Tang Jinxing at Lunyan Bai ay hindi kailanman iniwan si Summer. Parang maliwanag na sikat ng araw si Lunyan Bai na nagbigay liwanag sa malamig na bodega. Sa wakas, naghintay si Summer para sa kanyang bayani. Si Cheng Huijin lang ang nagalit dahil natalo na naman siya kay Lunyan Bai. Tumawag siya para tanungin kung nakakakuha pa rin si Summer
ng mga diamante mula sa inirekomenda ni Lunyan Bai. Sinabi niya na nakikipag-date siya kay Lunyan Bai at ibinigay sa kanya ang trabahong iyon. Kung may problema, pananagutan nila itong dalawa. Napilitan si Cheng Huijin na tanggapin ang pagkatalo at nagpa siyang hindi niya hahayaang maging masaya ang dalawa. Sa bahay, nagluto si Lunyan Bai ng pasta para sa kanyang nobya. Tumakbo si Summer sa silid para maghanda ng sorpresa para sa kanya. Lihim siyang lumitaw sa likod niya at bumulong ng kanyang pangalan. Lumaki ang mata ni Lunyan Bai, pinagmamasdan ang maliit na fox sa isang kaakit-akit na naikaw. Lalo pang lumapit si Summer na gusto niyang hindi na makatiis. Gayunpaman, tumawa lang si Lunyan Bai na iniisip na nagtatanghal siya. Nag-init ang ulo ni Summer dahil kailangan niyang lakasan ang loob niya para gawin iyon. Natatakot siya na baka isipin niyang boring siya dahil lumaki siya sa Amerika na may bukas na isip. Summer, palagi kang magiging espesyal sa akin. Kaya hindi mo kailangang magbago, maging natural ka lang. Naalis ang takot ni Summer at masaya siyang sumandal sa yakap ni Lunyan Bai. Kinabukasan, kinumpronta ni Lunyan Bai si Lunyan Ki kung bakit siya naglagay ng mababang kalidad na diamante sa Secret Sweetness. Ang kumpanya ng dayuhang diamante ay itinayo niya at ni Lunyan Ki, kaya sigurado siyang siya ang may kagagawan. Sinabi ni Lunyan Bai na siya mismo ang babawi sa Wanmao, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na huwag makialam at saktan si Summer. Pag-uwi niya sa bahay, pinanood ni Lunyan Bai ang kanyang kasintahan na mahimbing na natutulog. Nagising siya at tinanong kung bakit siya tumitingin sa kanya nang matagal nang hindi gumagawa ng kahit ano. Walang sinabi si Lunyan Bai, tahimik na lang niyang hinaplos ang kanyang maliit na kasintahan. Umupo si Summer at binigyan siya ng halik pagkatapos ng mahabang araw. Kinaumagahan, hinila ni Lunyan Bai ang kanyang kasintahan para mag-jogging. Naalala niya noong humingi siya ng matutuluyan, kaya niyang habulin siya kahit naka-high heels siya. Inisip ni Summer na iba na ang kanyang posisyon ngayon. Nang marinig niya na nawalan ng lakas ang kanyang nobyo, binigyan niya ito ng halik. Mula sa malayo, lihim na kumuha ng litrato ang utusan ni Lunyan Ki sa kanila. Gusto niyang takpan ang mukha ni Lunyan Bai at i-post ang mga larawan online. Kumuha pa siya ng mga troll para gawing hot topic ang balita. Bago ang press conference ng paglulunsad ng produkto, iniulat ni Pipi na ang mga larawan ni Huaruoy ay laganap online. Ang E-Secret Sweetness ay gumagamit ng kanyang natatanging pag-ibig kay Tang Jinxing bilang modelo, kaya ang mga netizens. Ang mga netizens ay sinumpa si Summer sa pagbabago ng kanyang isip. Sinabi nila na ang nakaraang kwento ay isang advertising ploy lamang. Apektado rin ang reputasyon ni Louie dahil sa pag-post ng marketing para sa Secret Sweetness. Humingi ng paumanhin si Summer kay Lunyan Bai dahil sa pagkakasangkot niya. Ngunit naramdaman niya na tama ang sinasabi ng mga netizens dahil nagbago talaga ang kanyang isip. Sumandal siya sa kanyang yakap upang mag-charge ng kaunting enerhiya. Lihim na nangako si Lunyan Bai na hindi niya hahayaang masaktan si Summer. Sa press conference ng paglulunsad ng produkto, umaasa si Summer na magtatanong ang mga reporters tungkol sa Secret Sweetness, ngunit gusto nilang kumpirmahin ang mga chismis. Si Huaruoy ay nagbago ng kanyang isip at ginagamit pa rin ang kanyang yumaong kasintahan upang ilunsad ang bagong linya ng alahas. Ang ilang mga tagahanga ni Louie ay pumasok at pinilit si Huaruoy na kanselahin ang kanyang kontrata sa kanilang idolo. Si Lunyan Bai ay dumating sa tamang oras upang saluhin ang 2 bote ng tubig na lumilipad patungo kay Summer. Lumingon siya at opisyal na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Louie at ang lalaki sa larawang kumalat online. Ibinunyag niya na siya rin si Tang Jinxing na pumanaw. Kumusta sa inyong lahat mga mahal na kaibigan? 1 taon na ang nakalipas, inatake ako sa ibang bansa. Habang ako ay nasa koma, kumalat ang chismis na patay na ako. Nang bumalik ako sa bansa upang makipagkita sa aking kasintahan, itinuring akong ibang tao. Nagtatrabaho ako sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Louie upang patuloy na tulungan ang aking kasintahan. Natakot si Summer na mabubunyag ang kasinungalingan ni Lunyan Bai. Sinusubukan ni Lunyan Bai na magpaliwanag nang dumating si Lunyan Ki para sa isang paghaharap. Humingi ng paumanhin si Summer sa kanyang stepmother. Humihingi ng paumanhin si Summer sa kanyang stepmother dahil nagpanggap si Lunyan Bai bilang si Tang Jinxing dahil sa kanya. Kinausap ng pribado ni Lunyan Ki si Lunyan Bai at tinanong kung hindi ba siya natatakot na baka malaman ng kanyang kalaban. Naniniwala si Lunyan Bai na si Summer ay walang kinalaman sa Grapevine City at alam niya na si Lunyan Ki ang nagpost ng mga larawan online. Ipinaalala ni Lunyan Ki kay Lunyan Bai na iniligtas niya siya mula sa kamatayan sa ibang bansa. Bumalik siya para kunin ang kanyang bag sa press conference. Pinulot ni Summer ang wallet ni Lunyan Bai. Tiningnan niya ang nahulog na larawan na isang alaala sa pagitan niya at ni Tang Jinxing. Dumating si Lunyan Bai sa tamang oras. Tinanong niya kung siya ba talaga si Tang Jinxing. Nang marinig niya na may rason siya, tinanong niya kung bakit hindi niya siya tinanggap. Ngunit Tang Jinxing, pinanood mo akong namimiss ka araw-araw at pagkatapos ay sinisisi ko ang aking sarili sa pagbabago ng aking isip. Bakit ayaw mo pa ring sabihin ang totoo? Hindi mo ba ako mahal o hindi ka naniniwala sa akin? Hindi masabi ni Jinxing ang totoo kaya nag-alangan siya. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Dumating si Huijin at kinuha si Shuhua mula kay Nyan Bai. Pagbalik sa bahay ni Huijin, nag-alinlangan si Shuhua kung bakit itinatago ni Nyan Ki ang bagay na ito kay Nyan Bai. Inisip ni Huijin na magbabago ang mga tao. Sa loob ng 1 taon na walang balita si Jinxing, marami siyang tinatagong sikreto. Nagpatugtog siya ng musika para mag-relax pero hindi ito gusto ni Shuhua. Sabi niya paalam para ayusin ang maraming bagay. Lihim na naisip ni Huijin na isang araw, magiging kanya si Shuhua. Pumunta siya para makipagkita sa kanyang stepmother. Sinabi ni Shuhua na alam niya na si Nyan Bai ay si Jinxing. Nagtataka lang siya,
Bakit kailangang pekinin ni Yanqi ang kanyang pagkakakilanlan? Sabi ni Yanqi na si Jinxing ang humiling na huwag niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Magkasama silang lumaki at childhood sweethearts sila. Naalala ni Shuhua na nakita niya ang isang katulad na larawan sa lumang album ni Jinxing. Lihim siyang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sa harap ng kumpanya, naghihintay ang mga reporter para interviewin si Shuhua. Kailan ka ikakasal kay Jinxing? Nag-atras si Shuhua at inabutan siya ni Jinxing. Nangako siya na kapag nagkaroon ng kasal, ipapahayag niya ito sa mga mamamahayag. Binabati ng buong opisina si Hua dahil nakahanap na siya ng kasintahan at naresolba na rin ang problema para sa mitang. Napilitang umiti si Shuhua. Nang tanungin niya si Jinxing kung ano talaga ang gusto niyang gawin, alam niya na mali siya sa pagtatago ng mga bagay kay Shuhua, ngunit hindi siya aalis sa tabi nito. Hiningi niya na magtiwala si Shuhua sa kanya. Sa tamang panahon, ipapaliwanag niya ang lahat. Naisip ni Shuhua na binigyan na niya si Jinxing ng pagkakataon, ngunit hindi ito pinakinabangan. Naghihintay si Huijin kay Shuhua sa ilalim ng kumpanya at sinabi na kaarawan niya ngayon. Sana ay isang tabi niya muna ang trabaho at bigyan siya ng oras. Umupo si Shuhua at Huijin sa bahay ni Huijin at gumawa ng palayo. Humiling siya na sana ay salubungin nila ang kanyang kaarawan ng magkasama taon-taon. Pagbalik sa Wanmao, narinig ni Shuhua si Jinxing na nagsasabi na inimbitahan si Luis na sumali sa isang dating reality show. Naisip niya na isa itong magandang pagkakataon para i-promote ang mitang, ngunit hiniling ng mga organizer na siya at si Shuhua ang maging special guests. Pagdating sa studio, hinahangaan ang mag-asawa ng mitang. Biglang sumakit ang tiyan ni Shuhua kaya nagpaalam siyang pumunta sa banyo. Paglabas niya, nakita niya na hindi mahanap ng mga organizer si Jinxing. Nalaman na tumakbo pala siya para bumili ng red sugar water para sa kanya. Maingat niyang dinikit ang band-aid sa takong ni Shuhua. Pagkatapos ay pinalitan ang kanyang mataas na takong ng sapatos na pang sports. Mabilis na naitala ng staff ang sandaling ito na mas matamis pa sa pulot. Habang pauwi na sila, hindi nagustuhan ni Shuhua na palaging sumusunod sa kanya si Jinxing. Sinabi niya na hindi pa niya ito napatawad. Pagbalik sa kanyang apartment, hinarangan si Shuhua ng isang lalaking manyak. Hindi pa siya nahahawakan nang biglang sinugod siya ni Jinxing at pinatumba siya sa lupa. Nakita niya na may mga kasama pa sila kaya hinila niya si Shuhua upang magtago sa isang sulok. Natakot si Shuhua at mahigpit siyang kumapit sa damit ni Jinxing. Pag-uwi nila, maingat na inilagay ni Shuhua ang gamot kay Jinxing. Hindi niya na makaya at hinalikan niya si Shuhua. Alam niyang mahirap siyang panatilihin kaya nagkunwari siyang nasasaktan. Naawa si Shuhua kaya bumalik siya sa kanyang dating silid. Sa hating gabi, dahan-dahang lumabas si Shuhua upang kumain ng tinapay. Nakita siya ni Jinxing at itinulak siya sa refrigerator. Shuhua, gutom na ako. Binitawan ni Jinxing ang tinapay upang tikman ang tamis sa labi ni Shuhua. Muli, sumuko siya sa kanya. Sa umaga, mahigpit na niyakap ni Jinxing ang kanyang kasintahan. Ipinaalala niya na huwag siyang maging naive na iniisip na napatawad na niya siya. Shuhua, pagkatapos mong isuot ang iyong pantalon, iba na ang iyong mukha. Masaya si Shuhua na buhay pa si Jinxing, ngunit hindi pa rin niya sinasabi sa kanya ang totoo. Nang marinig ni Jinxing na darating si Shuhua sa Huashi para sa isang ulat, sumunod siya. Sa Huashi, hiniling ng mga shareholders na piliting bilhin ang mga shares ng Wanmao na nasa kamay ni Jinxing. Kung hindi magawa ni Shuhua, hindi siya magiging karapat-dapat na maging tagapagmana ng Huashi sa hinaharap. Biglang pumasok si Jinxing at kusang loob na inilipat ang lahat ng shares kay Shuhua. Paglabas ng Wanmao, narinig ni Jinxing ang balita na ang dalawang manyak kagabi ay pinadala ni Yanqi. Nalaman na matagal na siyang nagdududa kay Yanqi dahil sa impormasyon sa kalooban na nagsasaad na si Huijing ay kinuha si Shuhua pagkatapos atakihin si Jinxing sa ibang bansa. Kaya hindi siya ang nanakit kay Jinxing. Nagtanong si Shuhua kay Jinxing kung bakit niya inilipat ang mga shares. Sinabi niya na napakahirap niya at gusto lang niyang mapakasal kay Miss Hua. Shuhua, paumanhin na hindi kita nakilala ng mas maaga. Tuwing nakikita kitang malungkot, kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi kita mapuntahan at mayakap. Nang nahulog mo ang kwintas, iyon ang pinakamalapit na nakita ko sa iyo. Shuhua, Jinxing. Hindi ko alam kung anong tinatago mo, ngunit handa akong magtiwala sa iyo. Maingat na hinalikan ni Jinxing ang kanyang kasintahan. Sa wakas ay bumalik na siya sa pagiging siya, ang Jinxing na laging minamahal ni Shuhua. Sa masayang kama, tiningnan ni Shuhua ang pamilyar na mukha. Sisi niya sa sarili na ang tanga niya, kaya hindi niya napansin ang maliit na nunal niya. Nagising si Jinxing at nais na sana ihuminto ang oras sa sandaling ito ng pag-ibig. Samantala, pinaparusahan ni Huijin ang walang silbi. Nalaman na nakipagsabuatan siya kay Yanqi para paghiwalayin si Shuhua at Jinxing. Ang pag-atake sa ibang bansa ay inayos din nila. Gayunpaman, hindi pinahihintulutan ni Huijin si Yanqi na galawin si Shuhua. Sa hating gabi, nakatanggap si Jinxing ng isang text message at agad siyang pumunta upang makita si Yanqi. Nakaupo siya sa sahig na may dugo sa likod ng kanyang ulo. Natakot si Jinxing at dali-dali niyang binuhat si Yanqi sa ospital. Samantala, nagising si Shuhua at hindi niya nakita si Jinxing. Tumawag siya at sinabi na mayroong emergency sa kanyang kumpanya sa VIF. Bumuntong hininga si Shuhua.
dahil talagang maraming tinatago si Jinxing. Kinaumagahan, sinabi ni Huijin kay Shuhua na hinahanap ng pulis si Jinxing. Nakakita sila ng maraming dugo ni Nianqi sa bar at pinaghihinalaan na pinatay siya. Napanood ng pulis ang Kifi malapit sa bar at nakita nila si Jinxing na buhat-buhat si Nianqi papasok ng kotse. Hindi naniwala si Shuhua at nag-utos siya sa isang tao na hanapin ang impormasyon sa pag-alis ni Jinxing sa bansa. Natigilan siya dahil muli siyang niloko nito. Tamang-tama, sinabi ni Bibi na isang kumpanya sa Iviki ang palihim na bumibili ng shares ng Huashi at malapit na itong maging pinakamalaking shareholder. Nakipagkita si Shuhua kay Huijin at nagpahayag siya ng interes na bilhin ang shares ng Huashi mula sa Hua family. Ito ang tanging paraan para maipagpatuloy niya ang pamamahala sa Huashi. Gusto ni Huijin na tulungan si Shuhua, ngunit hindi sa kanya ang Hua family. Maliban na lang kung magpakasal sila. Pag-uwi niya, sinabi ng kanyang ama na ang tao sa likod ng dayuhang kumpanya na bumibili ng shares ng Huashi ay si Jinxing at Nianqi. Sinabi rin niya na ang pagkabigo sa Diamond Project bidding ay kagagawan din nila. Kinamumuhian niya ang sarili dahil inuwi niya ang ahas sa kanyang bahay. Si Lu Nianqi ay nakatingin sa kanyang ama na inatake sa puso. Nangako si Shuhua na ipagpapatuloy niya ang pamamahala sa Huashi. Pagbalik niya sa apartment ni Jinxing, mahigpit niyang niyakap ang paboritong glass dog nito. Gusto niyang magtiwala sa kanya, ngunit hindi siya pinapayagan ng katotohanan at responsibilidad na nasa harapan niya. Tumawag siya at pumayag siyang magpakasal kay Huijin. Pumunta siya para makipagkita kay Shuhua. Naghihintay si Huijin na ayusin ni Shuhua ang kanyang sarili. Naisip niya na ang pinakamahusay na paraan upang magpaalam sa nakaraan ay baguhin ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Nag-alok siya na tulungan siyang magpagupit at mamili para baguhin ang kanyang mood. Nagpasalamat si Shuhua kay Huijin, ngunit naramdaman niya na hindi bagay sa kanya ang estilong ito. Nang lumapit siya, umiwas siya. Alam ni Huijin na ang mga reporter ay nagbabantay sa labas ng bahay ng Hua family, kaya sinabi niya kay Shuhua na lumipat muna sa bahay niya. Pagdating sa bahay, inanyayahan ni Huijin si Shuhua na kumain. Pilit siyang lumulunok dahil naglagay siya ng maraming mustasa sa lahat ng pagkain. Sa hating gabi, nagutom si Shuhua at umorder siya ng ilang pancake. Sa hindi inaasahan, mabilis na kinuha ni Huijin ang order at agad na itinapon ang hindi malusog na pagkain. Bahagyang natakot si Shuhua dahil bahagyang kakaiba si Huijin. Naalala niya ang lasa ng inihaw na pagkain sa bibig ni Jinxing. Hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Kinaumagahan, hindi pa rin makakain si Shuhua ng lutong pagkain ni Huijin. Bigla siyang nakarinig ng doorbell at nagulat siya nang bumalik si Jinxing. Pinilit niya si Shuhua sa dingding at hinalikan siya, ipinapahayag ang kanyang pag-asam. Ginawa ni Shuhua na kalmado siya sa pamamagitan ng pagbigay ng malakas na sampal. Shuhua, hindi kita papayagan na magpakasal kay Huijin. Hindi ko pinatay si Nianqi at hindi ako nakipagsabuatan sa kanya upang bilhin ang mga shares ng Huashi. Shuhua, ilingin ko sa iyo na magtiwala ka sa akin. Ang humihingal na paghinga ni Jinxing ay nagpahayag din ng pag-asam ni Shuhua sa kanya. Tamang-tama, dumating si Huijin sa bahay, ngunit hindi niya mabuksan ang electronic door. Habang kinukuha niya ang susi, biglang binuksan ni Shuhua ang pinto. Pumasok si Huijin sa bahay upang tingnan. Tinanong niya kung bakit niya nilock ang pinto. Naisip ni Shuhua na maraming nangyaring insidente kamakailan, kaya kailangan niya ng pakiramdam ng seguridad. Hinawakan niya ang kamay ni Huijin at nais na magpalit ng damit upang panoorin ang isang pelikula kasama siya. Habang naghihintay si Huijin sa silid, binuhat ni Jinxing si Shuhua sa kama. Tinapos niya ang halik na hindi natapos kanina, pagkatapos ay sinabihan siya na huwag magtiwala kay Huijin. Sa halip na isang romantikong pelikula, pinilit ni Huijin si Shuhua na manood ng isang nakakatakot na pelikula. Sinabi niya na marami pa siyang ibang mga nakakatakot na pelikula at unti-unti silang manonood na magkasama. Sinabi ni Shuhua na pagod siya at nagpaalam na siya ay magpapahinga sa kanyang silid. Sa kabilang banda, inimbestigahan ni Jinxing ang kwento sa likod ni Huijin. Ang nakatatandang kapatid ni Shuhua na si Huaruoyu ay ang kasintahan ni Huijin noong kolehiyo. Pagkatapos maaksidente at mamatay si Huaruoyu sa ibang bansa, pumasok din sa isip ni Huijin ang pag-alis sa paaralan ng ilang sandali. Natuklasan din ng investigador ang kasaysayan ng imigrasyon. Nalaman na pumunta si Huijin sa Iti sa parehong oras na inatake si Jinxing. Kinaumagahan, inilagay ni Shuhua ang kanyang telepono sa mesa at hindi niya sinasadyang na-activate ang V-remote. Sa screen ay ipinakita ang isang batang babae na eksaktong kapareho ni Shuhua na gumagawa ng palayok para ipagdiwang ang kaarawan ni Huijin. Naalala ni Shuhua na sinabi ni Huijin na karaniwan niyang ginagawa ang palayok sa bawat kaarawan niya. Ang babae sa video ay mahilig din sa mga nakakatakot na pelikula. Mayroon din siyang nunal sa likod ng kanyang balikat, eksaktong kapareho ng galos pagkatapos siyang lasing sa bahay ni Huijin. Bigla siyang lumitaw at inihayag na siya mismo ang nagtataos ng isang pulang nunal sa balikat ni Shuhua. Dali-dali siyang tumakbo palabas, ngunit mabilis siyang ikinulong nito. Sinisi ni Huijin si Shuhua na masyadong iba sa kanyang ate, na hindi mahilig manood ng mga nakakatakot na pelikula at hindi rin marunong gumawa ng palayok. Minsan, natatakot siyang hindi maging si Ruoyu si Shuhua. Hanggang sa suot niya ang lumang damit ni Ruoyu, lumabas siya. Ginawa ni Huijin na baguhin ang sarili ni Shuhua at sa wakas ay naging 80%
na siyang si Ruoyu. Ngunit mayroong isang marka ng paso sa kamay ni Ruoyu mula sa pagluluto para kay Huaijin. Sa seremonya ng kasal, nasisiyahan si Huaijin na dinala ang nobya sa altar. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap, nagawa niyang pakasalan ang isang kopya ni Ruoyu. Isang boses ang tumawag sa pangalan ni Shuhua. Lumakad si Jingxing sa altar at inagaw ang kanyang nobya. Tinawag ni Huaijin ang mga pulis, ngunit biglang lumitaw si Nianqi. Naalala niya ang araw na iyon. Naimbestigahan niya na sinunog ni Huaijin ang shopping center. Binalaan niya ito na huwag galawin si Jingxing. Sa gitna ng pakikipaglaban, itinulak ni Huaijin si Nianqi na bumagsak ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. Bumagsak ang mesa sa kanyang paa. Mabilis niyang kinuha ang telepono sa bulsa ni Nianqi at nag-text kay Jingxing para makipagkita. Maingat din niyang nilinis ang mga fingerprint para sa framing. Nang marinig si Huaijin na nagtatangkang makipag-away, sinabi ni Jingxing na mayroon na siyang sapat na ebidensya upang kasuhan si Huaijin sa pagpatay sa kanya 1 taon na ang nakalipas. Nang makita si Jingxing na lalapit, sinabi ni Shuhua na inilagay ni Huaijin ang pampasabog sa kanyang katawan. Hinawakan ni Huaijin ang trigger para hilingin kay Jingxing na pakawalan siya at si Shuhua. Pinaalala ni Jingxing kay Huaijin na si Shuhua ay ang tunay na kapatid ni Ruoyu. Natataranta si Huaijin at naisip na malapit na siyang maibalik ito. Hiniling ni Jingxing na targetin na lang siya ni Huaijin at pakawalan ang walang kasalanan na si Shuhua. Hiniling ni Huaijin kay Jingxing na kung gusto niyang iligtas si Shuhua, kailangan niyang saksakin ang sarili. Nagmakaawa si Shuhua kay Jingxing na huwag niya itong gawin at huwag siyang iwanan muli. Shuhua, pumikit ka lang, mabilis lang ito. Itinaas ni Jingxing ang kutsilyo at biglang itinapon ang wreath sa itaas. Dali-dali siyang sumalo kay Shuhua. Pagkatapos ay mabilis niyang inagaw ang detonator remote. Sinamantala ni Huaijin ang pagkakataon at sinaksak ang kanyang kalaban sa tiyan. Pinilit ni Jingxing na kontrolin si Huaijin. Pagkatapos ay pinatulog siya. Nagsimulang umulan. Dahan-dahang lumakad si Jingxing patungo sa kanyang minamahal. Nakita niya na namumutla si Shuhua dahil sa takot at isinuot niya ang kanyang coat sa kanya. Nilinisan niya ang luha na dumadaloy sa mukha ni Shuhua. Pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang balikat. Pagkalipas ng 1 linggo, matagumpay na sumailalim si Jingxing sa operasyon. Narinig ni Nianqi na inamin ni Huaijin ang lahat sa pulis. Nalaman ni Shuhua na naging baliw siya dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang ate. Nagsorry si Nianqi kay Shuhua para sa mga nangyari noon. Inamin niya ang pagkatalo sa pag-ibig ni Jingxing kay Shuhua. Naghihintay sa labas ng silid ni Nianqi, ibinigay ng kanyang ama ang kasunduan sa diborsyo. Alam niyang may kakayahan sa negosyo si Nianqi, ngunit hindi niya maibigay sa kanya ang huashi. Matagal na siyang bumili ng hotel sa England para ibigay kay Nianqi. Sa wakas ay nagising si Jingxing. Masayang yumakap si Shuhua sa kanya, ngunit hindi siya maalala ni Jingxing. Jingxing, ako si Shuhua. Ikaw si Jingxing, si Nianbai. Sa iyong libing, hinalikan pa kita. Pinilit ni Jingxing si Shuhua na ulitin ang halik at pagkatapos ay hindi niya na ito pinakawalan sa kanyang labi. Shuhua, natatakot akong mapahamak ka, kaya hindi ako naglakas loob na aminin ang aking pagkakakilanlan bilang Jingxing. Mula ngayon, hindi na kita lulukuhin pa. Jingxing. Muling inorganisa ang press conference para sa paglulunsad ng produkto ng mitang ng may malaking tagumpay. Dahil gusto ng kanyang ama na magretiro, naging abala si Shuhua sa pagiging tagapagmana ng huashi. Naisip ni Jingxing, dahil mag-asawa na tayo, bakit hindi ka na lang mag-focus sa paggawa ng isang matabang lalaking tagapagmana para sa iyong lolo? Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Shuhua sa hardin. May inihanda siyang sorpresa para sa kanya. Ito ay isang larawan ng pagkuha mo ng piraso ng inihaw na karne mula sa bibig ko at ang bulaklak ng dandelyon na hindi ko kayang hipan palayo at ang maskara mula sa masquerade. Hindi mabuksan ni Shuhua ang huling kahon. Lumapit si Jingxing at binigyan siya ng susi para buksan ang hinaharap. Hawak niya ang diamond ring at nais na makinig siya sa kanyang puso. Shuhua, sa 1 taon na nasa ibang bansa ako, takot na takot ako na mawala ka. Nang bumalik ako at nalaman kong nag-iisa pa rin ako, masayang masaya ako. Mula ngayon, gusto ko nagisingin ka araw-araw, 3 beses sa isang araw, 4 na panahon, bawat segundo at bawat minuto. Nais kong gumugol ng isang buhay na magkasama. Ang diamond ring na ito ay sumisimbolo sa aking nag-iisang pag-ibig para sa iyo, Shuhua. Pakiusap, magpakasal ka sa akin muli. Jingxing. Umiyak si Jingxing at hinalikan ang kamay na gusto niyang hawakan habang buhay. Pagkatapos ng maraming paghihirap, nalampasan ni Jingxing ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan para bumalik at pakasalan si Shuhua muli. Hangad namin na ang kanilang pag-ibig ay magtagal at maging masaya sila hanggang sa pagtanda.